Mapagpalang araw, Sir Casper, at sa lahat ng mga nakikinig at masusugid na tagahanga sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Ermeng. Tunay kong pangalan ang aking gagamitin dahil sa batid kong yumao na ang babaeng naging dahilan ng pagkawasak ng pagsasama ng aking mga magulang noon. Dahil sa nahilig makinig ng kwentong kababalaghan ng aking anak na si Audrey. Kaya naman nakumbinsi ako nitong ibahagi sa inyo ang palagi kong kinikwento sa kanyang karanasan ko tungkol sa aswang. Noong nag-edad ako ng 15 anyos ay nasaksihan ko kung paano nag-away ang aking ama at ang aking ina. Sila kasi yung mag-asawang bibihira mo lang makita ang nag-aaway, mga kaaswang. Kung mag-away man, siguro ay pasikreto lang. Wala naman kasing perpektong mag-asawa. May mga panahon ngang napapansin kong nagtatampuhan ang dalawa. Pero kalaunan naman ay nagkakabati rin. Hanggang sa ganoong eksena na lang ang napapansin ko sa kanila. Tahimik lang kasi ang nanay ko. Ang tatay ko naman ay tahimik lang rin. At hindi ito gumagawa ng eksenang hindi magugustuhan ng aking ina. Hanggang sa isang araw, dinala ang aking ama ng kapitbahay naming si Manggorio sa Karatignayon. Ayon kasi rito, ay may tatrabahuin sila at mahigit 1 buwan silang hindi makakauwi. Sumang-ayon naman ang aking ina. Iyon na rin kasi ang panahong nawala ng trabaho ang aking ama. At kailangan namin ng pera dahil sa nalalapit na ang kanyang kapanganakan sa bunso kong kapatid. "Oh, paano anak? Ikaw na muna ang bahala sa nanay mo dito ha. Bantayan mo siya palagi at tulungan mo. Alam mo namang 1 buwan na lang manganganak na ang nanay mo." Pagwiwika ng aking ama. "Opo tay, huwag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala kay nanay dito." Tugon ko naman sa kanya. "Siya sige, aalis na ako. Huwag mong pagbubuhatin ng mabibigat si nanay ami mo. Maliwanag ba?" "Opo tay, magkakaasa po kayo." Ngiting tugon ko sa kanya. Matapos ngang maghabilin ang aking ama, ay humalik naman ito sa noo ng aking ina't lumabas na ng bahay. Sa paglipas ng mga araw at linggo, ay maayos naman ang buhay namin. Hanggang sa nanganak na ang aking inay, katulong niya akong mag-asikaso sa kanya. Pagkatapos kasing manganak ng aking ina, mga kaaswang, ay agaran nang bumalik ang aking ama sa kanyang trabaho. Lingid pala sa kaalaman ko, may hindi magandang pagkakaunawaan na pala ang mga ito. Isang beses, kakauwi pa lang ng aking ama galing sa trabaho nang marinig kong nagkakasagutan ang mga ito. Narinig ko bang umiiyak ang aking ina, kaya nagmamadali na akong tumakbo papasok sa loob ng kwarto nila. Sa pag-aakalang baka nagkakasakitan na ang dalawa. "Nay, tay, anong nangyayari sa inyo? Bakit ka umiiyak, nay?" Pag-aalalang tanong ko sa aking ina nang makita itong humihikbi sa sulok. Kaagad ko namang binuhat ang bunso kong kapatid dahil sa nag-iiyak na ito. Marahil ay nagulat rin ito sa sigawan ng mga magulang ko. Hindi na nagsalita ang aking ama at agaran na itong lumabas ng bahay. Bit-bit ang malaking bayong. Na sa tingin ko ay ang naglalaman noon ay ang mga damit niya. Kaagad ko namang sinundan si tatay dahil sa bakit aalis ito. Gayong ang alam ko ay tapos na ang kanilang trabaho ni Manggorio sa karatig lugar. "Sige, lumayas ka dito. At huwag ka nang bumalik pa. Sumama ka na sa kabit mo." Rinig kong sigaw ng aking inang nasa likuran ko na pala. Napatingin naman ako sa aking ina dahil sa
Hindi ko lubos maisip kung ano ang pinagsasabi nito. Si tatay, may kabit. Ngunit papaano? Sino? Kunot noong tanong ko sa aking isipan. Walang lingon-lingon, dire-diretso lang lumabas ng bakuran ang aking ama na parang walang naririnig. Habang ang aking ina naman ay halos mag-hysterikal na sa kakaiyak. Inalo ko naman siya at pinatahan na. Mas lalo na rin kasing umiiyak ang bunso kong kapatid. Sakto namang dumating ang kapatid kong si Marilyn. Kung kaya, binigay ko na muna sa kanya si bunso at si nanay naman ang asikasuhin ko. Kuya, anong nangyayari? Bakit umiiyak si nanay? Pag-aalalang tanong ni Marilyn sa akin. Hindi ko naman alam kung ano ang isasagot ko, kaya naman sinabi ko sa kanyang asikasuhin niya lang muna si bunso para hindi na mag-iiyak. Simula noon mga kaaswang ay hindi na muling nagpakita pa sa amin si tatay. Wala na rin akong balita sa kanya, habang ang aking ina naman ay para na itong nababaliw. Siguro'y dala na rin ng ilang buwan pa lamang nung manganak ang aking ina. Tapos nalaman niyang may kabit ang tatay ko at mas pinili pa ni tatay ang kabit niyang iyon. Kung kaya, hindi kinaya ni nanay ang dagok ng problema. Nagmumukmok na ito sa bahay at para bang aburido ito palagi. Ako na ang tumatayong ama't ina sa bahay namin. Wala na kasing ginawa ang aking ina, kundi ang umiyak na lang ng umiyak at maya-maya ay tatawa na naman. May mga pagkakataon pa ngang uminom ito ng furadan. Mabuti na lamang at naabutan ko, kung kaya nakahingi kaagad ako ng tulong sa mga kapitbahay namin at nagtulong-tulong silang isugod sa pagamutan ang aking ina. Siya nga po pala mga kaaswang, paliwanag ko lang ng konti. Yung furadan po ay iyon yung pamatay ng mga peste sa palayan. O kaya na may sa panahon ngayon ay iyon yung ipananghahalo sa bahigyo na de-spray. Yun bang pamatay ng mga lamok, ipis at iba pa. Pati mga tsismo sa mong kapitbahay, subukan mong isprayan. Mabuti na lang talaga at nung araw na iyon ay iniwan ko ang bunso naming kapatid kay Lola Lita. Hindi kasi ako mapalagay na habang nagtatrabaho sa palayan ay ang maiiwan lang sa bahay ay ang aking ina at ang bunso kong kapatid. Nag-aaral kasi ang kapatid kong si Marilyn noon at ako naman napagpasyahan kong tumigil na muna sa pag-aaral dahil sa wala na kaming amang naghahanap buhay para sa amin. Kaya kinakailangan kong maghanap buhay para may makain kami. Ang saklap, no? Mabuti na lang at nandyan ang mga magulang ng aking ina na sina Lola Lita at si Lolo Canor. Handang umalalay sa amin at isinasama rin ako ni Lolo Canor kapag may nagpapatrabaho sa palayan. Sa totoo lang mga kaaswang, noong mga panahong iyon ay sobrang naaawa na ako sa aking ina. Kaya naman, isang desisyon ang aking ginawa na alam kong lahat naman siguro ng sirang pamilya ay iyon rin ang kanilang ninanais. Habang nasa pagumutan pa ang aking ina at nagpapagaling, ay kinausap ko si Mang Goryo kung saan nakatira ang kalaguyo ng aking ama. Alam mo Hermine, ayoko sanang makialam sa pamilya niyo. Pero awang-awa na talaga ako sa kalagayan ng iyong ina. Kaya halika, samahan kitang tuntunin ang bahay ni Melba, ang kalaguyo ng iyong ama. Mahinahong wika ni Mang Goryo. Nang araw ding iyon ay umalis na nga kami ni Mang Goryo. Tinuntun namin ang baryo kung saan nakatira ang aking ama at ang babae nito. Naglakad pa kami ng halos kalahating oras sa gitna ng daang walang kabahayan at pawang mga naglalakihang kakahuyan
at baging lang ang nasa gilid ng daanan. Mang Goryo, sigurado po ba kayong ito yung tamang daan papunta sa baryo ng babae ni tatay? Hindi ko napigilang tanong kay Mang Goryo. Pansin ko kasing kanina pa kami naglalakad pero hindi pa namin nararating ang kabahayan. Sa isip-isip ko, siguro kung may magbabalak lang sa iyo ng masasama sa daanang iyon, tiyak walang makakatulong sa iyo dahil sa wala man lang akong nakikitang taong nakakasalubong o nakakasabayan sa daan, maliban kay Mang Goryo. Oo, natatandaan ko pa iyon. Kahit isang beses pa lang akong nakasama sa bahay ng babae, alam kong ito talaga ang daanan papunta sa bahay nito. Paniniguradong saad sa akin ni Mang Goryo. Hindi na ako umimik pa, sapagkat samot-sari ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Saya, dahil sa loob ng ilang buwan ay hindi ko na nakikita ang aking ama. At sa pagkakataong iyon, ay kakaunting minuto na lang ay makikita ko na siya. Galit, dahil sa bigla-bigla na lang niyang kaming iniwan at siya ang naging dahilan kung bakit naisipan ng magpatiwakal ng aking ina. Simula nang umalis siya sa bahay at sa bahay namin, ay marami na ang nagbago. Napakatahimik na ng bahay at sa gabi naman ay dangoy-ngoy ng aking ina ang naririnig ko, lalo na sa tuwing sumasapit na ang hating gabi. Noong mapansin kong kakaunti na lang at babagsak na ang luha ko, agaran ko iyong pinigilan at ibinaling na lang sa iba ang paningin. Nang sa ganoon ay hindi ko na muling maalala pa ang mapait na nangyayari sa buhay namin. Sa paglipas ng mga sandali ay natanaw ko na ang nag-iisang bahay. Nakita ko pang may usok iyon at napansin ko ring nagmamadali ng maglakad si Mang Goryo papalapit roon. Bilisan mo na, Ermeng, ayun na yung bahay nila. Pagwiwikang saad ni Mang Goryo at nagmamadali ng maglakad. Binilisan ko na rin ang paglalakad ko nang sa ganon ay marating na namin kaagad ang bahay kung saan naninirahan ang aking ama. Hindi nga nagkamali si Mang Goryo dahil sa noong papalapit pa lang kami ay kaagad ko nang nakita ang aking amang nakaupo sa labas ng bahay habang nakatanaw sa malayo. Nanlalalim ang mga mata nito at nangangayayat na parabang may dinadala ring problema. Sa isip-isip ko, papaanong may dinadalang problema, nagpakasasa nga siya sa babae niya at tinalakuran niya ang pagiging ama namin at asawa ng aking ina. Mas pinili niya pang magpakasaya sa babae niya. Kaya bakit ko iisiping mamroblema siya? Kung hindi lang talaga dahil sa aking ina, hindi na ako maglakas loob pang hanapin siya. Noong nakita naman ako ng aking ama, ay nakitaan ko siya ng sigla at tuwa sa mga mata. Ngunit noong akmang yayakapin niya ako, agaran akong umiwas at nagsabing, "Kaya ako na parito, tay, dahil sa gusto kong makiusap sa iyong dalawin mo ang aming ina. Simula nang umalis ka, wala na sa sariling pag-iisip ang aming ina. Saan na naman sa pagkakataong ito? Pakinggan mo ang pakiusap ko sa iyo, tay. Sumama ka sa amin ni Mang Goryo. Dalawin mo ang aking ina kahit hanggang sa gumaling lang siya." Pakiusap ko noon sa aking itay at hindi ko na napigilang umiyak ng mga sandaling iyon, mga kaswang, sa kadahilanang sumabog na ang lahat ng sama ng loob ko at pagkaawa sa aking inang kinikimkim ko ng ilang buwan. Napansin ko namang tila ba nalilito ang aking ama at wari hindi niya alam ang gagawin. Nang sa walang ano-ano'y may nasipat akong babaeng nakatayo sa pintuan ng bahay. Matalim itong nakatitig sa akin at para bang lalamunin ako nito ng buhay. Maya-maya pa ay dali-dali itong naglakad papalapit sa aking ama
Noong makalapit ito, ay nakaamoy ako ng napakabaho at nakakahilong amoy. Yung bang parang pinaghalong amoy ng kilikili at amoy baktol. Basta, hindi ko may paliwanag kung anong klaseng amoy ang nalalanghap ko sa babae. Mas maigi sigurong sabihin na lang nating amoy nabubulok na bangkay ito. Bastos na kung bastos ang gagawin ko, mga kaaswang. Dahil sa oras na iyon ay napatakip na talaga ako ng ilong at muling tumingin sa aking ama't kinausap ito. Hindi naman ito makasagot at para bang takot na magkamaling sumagot sa akin at hindi magustuhan ng babae niya. Sige na, Umeng, pumayag ka na sa pakiusap ng anak mo. Pakiusap na wika ni Mang Goryo sa aking ama. Sige, sasama si Umeng sa inyo, pero sasama ako. Rinig kong wika ng babae. Napakunot noon naman ako nang marinig ko ang sinasabi nito. Dahil sa ang kapal naman ng mukha ng babaeng ito. Ito na nga ang dahilan kung bakit nagkandalit-silit si kamit nagkawatak-watak. May gana pang magpakita sa baryo namin. Saan ba humuhugot ng kakapalan ng apog ang buhaing to? Sa isip-isip ko pa. Naramdaman ko namang pinisil ni Mang Goryo ang balikat ko. Hudyat na kinakailangan ko na lang pumayag. Dahil sa batid naming hindi ito papayagang mag-isa ng babae niya. Sige ho, maiksi kong tugon. Nang araw ding iyon ay bumalik na nga kami sa baryo namin. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin, ay napapansin kong tudo kapit ang babae sa aking ama na parang tuko. Niayaw nga itong palapitin sa akin at bibihira lang ring kung sumagot sa mga tanong ni Mang Goryo. Sabi ko pa sa aking sarili, bahala na. Ang importante ay makita siya ng aking ina. Baka sakaling kapag nagkita sila ay bumalik na sa sariling pag-iisip ito. Sa paglipas ng mga oras ay nakarating na kami sa bahay namin. Naroroon na rin ang aking ina. Nailabas na pala ito ni na Lola Lita sa paggamutan. Habang karga-karga ni Lola ang bunso kong kapatid, ay napansin kong titig na titig ang babae rito. At hindi maialis-alis ang pagkakatitig hanggang sa hindi pa nga namamalaya nitong nabitawan niya ang aking ama't naglakad papasok sa loob ng kwarto ng aking ina. Huli na nang namalaya nitong wala na pala sa tabi niya ang aking ama. At noong akmang sasama sana siya sa loob ng kwarto, ay agad na hinarangan ko ang pinto at nagwiwi ka na. Hayaan niyo na po munang makapag-usap ng masinsinan si tatay at si nanay. Kung sa palagay mong ikaw talaga ang mahal ni tatay, ipanatag mo lang ang kalooban mo. Tinignan naman ako nito ng matalim. Pagkatapos ay tsaka naglakad palabas ng bahay at natanaw kong umupo ito sa upuan. Hindi muna ako umalis sa pintuan hanggat hindi ako nakakasiguradong hindi sila nakakapag-usap ng maayos. Rinig ko pang nag-iyakan ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali ay batid kong tapos na silang mag-usap dahil narinig ko na ang mga yabag ng aking amang naglalakad papalapit sa pintuan ng kwarto. Nang makalabas na ito ay napansin kong nagpupunas pa ito ng mga luha at nagwikang dito na muna siya pansamantala hanggang sa gumaling ang aking ina dahil kargo di konsyensya niya ang kamuntikan ng pagkamatay nito. Ano? Bakit, Umeng? Tinanong mo na ba ako kung papayag ba ako? Pagtataray na tanong ng babaeng si Melba. Sandali namang dinala ni tatay sa hindi mataong espasyo si Melba at sa tingin ko ay kinakausap ito ng masinsinan. Pagbalik nga ng mga ito sa amin ay hindi ko na narinig na nagreklamo pa si Melba sa lahat ng mga pagpapasya ng aking ama. Sa paglipas ng mga araw ay nakitaan ko ng pagbabago ang aking ina. Hindi na ito malungkutin
At kung nakatulala naman ay hindi na ito dumadagoy-ngoy ng iyak. Kahit na pinag-uusapan ng ibang tao ang pamilya namin, ay pikit mata ko na lang itong binaliwala. Sa kadahilan ng kung iyon man ang ikakagaling ng aking ina, bakit namin ipagkakait iyon? Kaysa naman mawala na lang bigla ito sa amin. May bunso pa akong kapatid na nangangailangan ng aroganya. Kinatanghalian, napansin kong matabang na naman ang nilulutong ulam ni Melba. Kaya hindi na ako nakatiis na magtanong. Teka tay, marami naman tayong asin dyan sa kusina. Bakit hindi man lang nilagyan ni Aling Melba ng asin ang ulam? Ilang beses na kasi akong nakatikim ng niluluto niyang ulam na walang asin eh. Reklamo ko sa aking ama. May sakit ka ba sa bato? Kaya ka hindi nag-aasin? Segundang tanong ko kay Melba. Hindi naman ito umimik sa sinasabi ko, bagkus ay tinitigan lang ako nito ng matalim. Pagkatapos ay binagsak ang kutsara at hindi na sumabay pa sa pagkain. Noong makaalis na ito, ay kinuha ko sa lamesa ang ulam at ibinalik ko sa kaldero tinimplahan. Alam niyo tay, hindi ba mahilig kayo sa maaalat na pagkain? Buti natitiis niyong mag-ulam ng walang lasa. Tapos ang baho pa ng bahay ng kinakasama niyo. Parang hindi naliligo. Diretsahan kong saad sa kanya. Ako kasi yung tipo ng taong hindi nakikipagplastikan, lalo na pagdating sa usaping magpamilya. Pagpasensyahan mo na ang tiya Melba mo anak. Hindi lang talaga siya sanay na kumakain ng pagkaing may asin. Rinig kong tugon nito. Sumagot naman ako sa aking ama at nagsabing, pumayag akong sumama ang babae niya dito sa bahay at pansamantalang makitulog. Pero iyong marinig kong tiya Melba, nakakapangilabot pakinggan. Matapos naming kumain ay karga-karga ko na ang bunso kong kapatid habang nagpapahangin kami sa labas ng bahay. Sa kakaisip ko kung tama ba ang ginawa kong paghanap sa aking ama, biglang sumagi sa aking isipan na ilang gabi na ba akong nagigising na para bang may aninong nakatingin sa bunso kong kapatid. At kung minsan ay bigla-bigla na lang akong nakakaamoy ng napakabaho sa silid namin. At kasunod noon ay ang pagbulahaw ng iyak ng kapatid ko. Simula kasi nang magkasakit ang aking ina, ay ako na ang nagpapatulog sa kapatid ko at itinatabi ko ito sa pagtulog. Hindi naman kasi ito pwedeng itabi kay Marilyn at baka mapuyat pa siya at hindi makapasok sa eskwelahan. Siya nga pala, nang mga panahong iyon ay sa kwarto na namin natutulog ang aking ina. Doon ko ito pinapatulog. Baka kasi anong gawin sa kanya ni Melba. Mukha pa namang mas baliw iyon kaysa sa aking ina. At may pagkakataon pang ang hating gabi na noong nagising ako para uminom ng tubig. Bigla na lang akong nagulat nang makasalubong ko si Melba sa sala. Galing ito sa labas ng bahay. Noong tanungin ko naman siya kung ano ang ginagawa sa labas ng bahay nang ganoong oras, abay sinanghalan lang ako, sabay pasok sa kwarto ng aking ama. Ano kaya ang mga napapansin kong iyon? Nagsimula lang naman iyon simula nang bumalik si tatay kasama ang babae niya. Wika ko noon sa aking isipan na puno ng katanungan. Noong napagtagpi-tagpi ko na ang lahat, nagilabot na lang ako sa isiping, hindi kaya aswang ang babaeng iyon? Hindi naman kasi lingid sa ating mga taga-probinsya ang usaping aswang. At kung pagsusumuhin mo nga ang mga kaganapan, parang ganoon na ang kalalabasan. Dahil sa isiping iyon mga kaaswang, ay hindi na ako napanatag pa. Palihim kong pinagmamatyagan ang babae kung ano ang mga ginagawa nito sa loob ng bahay namin. Isang gabi, narinig kong bumukas ang pintuan ng bahay namin. At kasunod noon ay ang mga yabag ng paa palabas ng bahay. Bago ko iniwan sa higaan ng kapatid ko,
ay sinisigurado ko munang may pangontra ito sa aswang. Noon kasing nagbuntis ang aking ina, palagi ko siyang nakikitang may luya sa bulsa at may asin. Kaya iyon din ang ginagawa ko. Nagsabit ako ng asin sa may pintuan at nagdikdik din ako ng bawang. Pagkatapos ay nilagay ko iyon palibot sa kwarto namin. Gusto ko lang kasing makasiguradong hindi makakapasok sa loob ng kwarto namin ang babaeng iyon. Kung sakali mang aswang siya. Matapos kong maiayos sa paghiga ang kapatid ko at nalagay ko na sa gilid ng higaan ang pangontra, dahan-dahan na akong lumabas ng kwarto at tinungo ang labas ng bahay. Sinisigurado kong walang sino man ang makakakita sa akin. Nang sa gayoy masaksihan talaga ng dalawang mga mata ko kung sakali mang totoo nga ang duda ko. Nung umikot na ako sa likurang bahay namin mga kaaswang, kumpirmado nga, hindi nga ako nagkamali dahil sa kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang isang babaeng nakaupo sa lupa at nakayukyok habang may nilalantakan itong hayop. Noong tignan ko kung ano iyong nilalantakang hayop, nanlaki ang aking mga mata. Noong makita kong ang alagang pusa iyon ng kapatid ko. Sarap na sarap ang walang hiyang aswang sa pagsipsip sa liig ng pusang may tumatagas na dugong animoy kripong panakanakang sinasahod sa pamamagitan ng nakangangambunganga niya. Dahil sa takot ko imbis na magkubli ako ay malakas na akong nagsisigaw at nambubulahaw ng kapitbahay. Humingi ako ng tulong at isinisigaw kong may aswang. Hindi talaga ako tumigil noon hanggat walang nakakarinig sa akin. Dahil alam kong labanan ko man ang aswang na iyon, ay wala akong magagawa at matatalo lang ako. Dahil sa patpati ng katawan ko noon at alam ko ring hindi naligtas ang pamilya ko. Kaya naman mas nilakasan ko pa ang pagsisigaw. Mabuti na lang at bago pa ako sunggaban ng aswang, ay nagkukumahog ng lumapit sa akin si Manggoryo at ang iba pa. Kitang-kita nila ang nakakapanghilakbot na itsura ng aswang ng mga sandaling iyon. At hindi na sila nagdalawang isip ang habulin iyon. Habang ang aking ama naman ay pupungas-pungas itong lumapit sa akin at tinanong ako kung ayos lang ba ako at ano ang nangyari. Sinabi ko naman sa kanyang aswang ang babae niya. Kitang-kita ko naman sa mga mata niya ang pagkagulat na para bang wala siyang kaalam-alam. Maya-maya pa ay bumalik na ang mga kapitbahay naming humabol sa aswang at nagwiwi ka nang hindi na umano nila nahabol pa ang aswang dahil sa masyadong napakabilis umano nitong kumilos. Nang gabing ding iyon ay naging kuro-kuro na sa baryo naming baka ginayuma raw ang aking ama ng aswang na iyon sa kadahilanang wala man lang itong kamalay-malay at halatang litong-lito sa pag-iisip at hindi mawari kung ano ang gagawin. Kinaumagahan nga ay dinala ni Lola Lita ang aking ama sa albularyo at kumpirmado nga. Ginayuma ang aking ama sa pamamagitan ng minatamis na nilalako ng babae. Noong nagtatrabaho pa lang sila ni Manggoryo sa karatig lugar. Hindi naman nagtagal ay natanggal na ng albularyo ang ginawang panggagayuma ng aswang sa aking ama. At sinisigurado ng albularyo na walang itinanim ang aswang sa tiyan ng aking ama. Nang sa ganoon ay hindi ito mayanggaw. Lumipas pa ang mga panahon mga kaaswang ay muling nabuo ang aking pamilya at dahan-dahan namang gumaling ang aking ina sa pamamagitan ng pagmamahal na pag-aalaga ng aking ama. Muling binalikan ni Manggoryo at ng mga kapitbahay namin ang babae ni Tia Milba daw. Pero wala nang tao doon at ang ginawa nila ay sinunog ito. Hanggang ngayon po ay hindi mamatay-matay ang kwento na ito. Kahit na matanda na ako ay ganoon pa rin.
Buhay na buhay ang kwentong ito dito sa amin. So paano ba yan? Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Paalala lang po, pag may asawa kayo ay mahalin nyo ng tapat at huwag kayong magloko. Alright. Muli po, ako po si Armeng ng taga Pilipinas. Bawal sabihin ng lugar. Nakakahiya. Simula nang may kakaibang naramdaman si Berto sa kanyang sarili, ay naging madalas ang kanyang pagkukubli sa loob ng bahay. Hanggang umabot na sa punto na sa kanilang kubo na lamang siya gustong tumira. Nagtaka ang kanyang mga magulang dahil ang pagiging mahiyain niya ay lalong tumindi at halos hindi na ito nakikisalamuha pa. Maging ang mga kaibigan at kaklase nito sa eskwela ay halos ayaw na nitong makausap kapag bumibisita sa kanilang bahay. Ngunit hindi na rin lang iyon pinagtutuunan ng pansin ng kanyang ama at ina dahil sanay na silang lagi itong nagtatago sa loob ng kwarto. Iyon nga lang at tila lumala pa lalo. Hanggang sa umabot na sa puntong doon na ito umuwi sa kanilang kubo sa gitna ng sakahan. 1 taon na lang din sana at magtatapos na ito ng high school. Ngunit sinabi nito sa kanyang ina na hindi na siya papasok pa. Ayaw sana ng ina at ama na tumigil ito. Subalit ano naman ang kanilang magagawa kung ayaw talaga nitong pumasok pa. Doon ay nahalata ng ina na may kakaiba na sa kanyang anak. Nangangayayat na rin ito at malalim ang mga mata. Kaya sinubukan itong tanungin ng ina kung ano ang dinaramdam. Ngunit umiling lang ito at mariing itinanggi na wala siyang nararamdaman. Sigurado ka anak ha? Ang payat mo na kaya? Nag-aalala na kami ng tatay mo sa iyo. Wika pa ng ina nito. Ngunit mariin itong tumanggi at pilit nitong ipinakita na maayos siya. Makaraan ang ilang linggo, napansin ng ina ni Berto na tila unti-unting naging maaliwalas na ang pagmumukha ng anak. Kaya hinikayat na niya itong mag-aaral ng muli. Ngunit ayaw nito at ang nais lang lagi ay nasa sakahan. Malaki-laki na rin ang lupang nalilinis nito. Napahanga ang ina nitong si Aling Carol at ang ama nitong si Mang Waldo. Kakaiba talaga ang kanilang anak sa ibang mga kabataan. Simula bata hanggang sa nagbibinata na ito ay hindi nawawala ang pagiging tahimik at pagiging mabait na anak. At sa pagkakataong iyon ay lalong lumaki ang kanilang paghanga sa anak. Hindi nito pinababayaan ang kanilang lupain. Ngunit napapansin ng ginang na unti-unting nababawasan ang kanilang mga alagang inahing manok. Kaya pinuna niya ito. Tinanong niya isang umaga ang anak dahil ito lang naman ang nakatira sa kubo. Berto, wala ka bang may napansing napapadaan ditong ibang tao? Tanong ng ina nito. Wala po nay. Ano naman ang gagawin nila rito? Mapaghalataan silang magnanakaw dahil gitna na ito ng ating lupain. Sagot ni Berto sa ina. Iyon na nga anak nakapagtataka. Bakit ang daming nawawalang inahin natin? Ang ibang tandang ay wala na rin. Tapos ang mga kambing natin ay kulang na rin ng isa. Reklamo ng ina na nagpatahimik kay Berto. Hindi nga nito makuhang tignan ang ina. Nahalata iyon ni Aling Carol. Pero nakapagtataka dahil hindi naman ito umaalis sa kanilang kubo at lagi ring nasa sakahan lang. Wala naman itong bisyo at hindi ito maluho.
Kaya ano naman ang gagawin nito sa pera sakaling palihim itong nagbebenta? Pilit na lamang itong inalis sa isipan ng ginang. Dalawa lang naman silang magkapatid ni Berto. Ang kanyang kapatid ay nasa 3rd year high school na rin. Ang pagkakaiba lang nila ay ang pagiging tamad nito sa gawaing bukid. Gusto nito na nasa bahay lang lagi para mag-aral at magbasa, na siyang hinahayaan na lang din ng ina. Hindi rin ito nawawala sa pagiging tapwan. Kagaya ni Berto, hindi rin ito pala barkada, kaya laging nasa bahay lang. At iyon ang ipinagpasalamat ng mga magulang nila dahil napalaki nila ng maayos ang kanilang mga anak. Hindi masyadong nahihirapan ang mag-asawa sa mga gastusin at mabilis na palago ang mga alagang hayop at nakaipon ng pera dahil pareho rin silang mag-asawa na matipid sa pera. Iyon nga lang, at bigla na lang may tila misteryosong magnanakaw ng kanilang mga alagang hayop sa kanilang kubo. Nandoon naman lagi natutulog si Berto. Wala rin naman itong nakikita o nararamdaman na kahina-hinala. Hanggang napag-isipan nilang baka may malaking ahas na naligaw sa kanilang sakahan. Sa isiping iyon, naging alarma ang mag-asawa. Hindi na nito hinayaan ang anak na panganay na mag-isa sa kubo. Pinapauwi na nila ito sa baryo. Ngunit nagmatigas ito. Ang dahilan ay gusto nito sa kubo dahil tahimik. Ayaw nito ang maingay na lugar. Ano na bang nangyayari sa iyo, anak? Nilamon ka na nga ng pagiging introvert mo. Gusto mo pa dito sa kubo kung saan walang mga kapitbahay? Hindi ka man lang ba natatakot rito, anak? Tanong ng ina rito. Wala naman pong nakakatakot dito, Nay. Mas masarap nga dito eh. Sagot pa nito sa ina. Napailing na lamang si Aling Carol. Wala siyang magawa dahil ito talaga ang gusto ng kanyang anak. Hanggang sa isang beses na pagkasunduan nilang mag-asawa, nasamahan ang anak na lalaki na matulog sa kanilang kubo ng ilang gabi. Nagkataon ding bakasyon noon sa pag-aaral ang kanilang anak na babae. Napansin nilang tila ayaw ng panganay ang kanilang presensya sa kubo. Laging mainit ang ulo nito na hindi maintindihan kaya tinanong ito ng ama. Anak, ayaw mo na ba kaming makasama sa pagtulog? Tanong ni Mang Waldo. Ang sikip dito, Tay. Doon na lang kayo sa bahay. Sinama niyo pa itong si Abby na mukhang baboy. Reklamo nito at ang tinutukoy ay ang mataba niyang kapatid. Tahimik lang si Abby sa gilid. Kahit ang totoo ay nasasaktan na ito sa sinasabi ng kuya. Maging si Abby ay nakakahalata na sa kakaibang pag-uugali ng kanyang kapatid. Nagsimula lang ito noong minsang dinala sila ng kanilang ina sa isang pagtitipon. Ang kanilang mga pinsan ay mga presko at maraming bisyo. Isa sa mga ito ang nagyaya kay Berto na mag-inuman. Nang tanggihan ni Berto ang alok nitong sabayan sila sa inuman, ay tinawag siya ng mga itong baklang pagong. Ngunit hindi pumatol si Berto. Naawa noon si Abby sa kanyang kuya. Alam niyang lihim itong nasaktan, ngunit pinili nitong lumayo at magtago sa madilim na parte ng bakuran upang walang may makakita na umiiyak ito. Lihim na sinundan ni Abby ang kanyang kuya. Lalapitan sana niya ito ngunit na unang lumapit dito ang isang matandang lalaki. Hindi niya ito kilala. Ipinagpalagay niya lang na siguro kaanak rin nila. Hindi niya lang kilala dahil noon lang sila nagkita dahil sa isang okasyon. Kinausap nito ang kanyang kuya. Mabait namang nakipag-usap ang kanyang kuya rito. Hanggang ang bitbit nitong plato na may lamang pagkain ay iniabot na sa kanyang kuya. Nako, hindi na lolo, mamaya na po ako. Tanggi pa ni Berto. Malinaw iyong narinig ni Abby. Gusto pa sana niyang lumapit, pero nagbago ang isip niya. Hindi, ayos lang. Kukuha na lang ako mamaya ng akin. Napansin kong kanina ka pa sobrang tahimik sa tabi.
Ang bait mong bata. Kaya ang gaan ng loob ko sa iyo. Wika pa ng matanda. Malinaw pa rin iyong naririnig ni Abby mula sa likuran ng dalawa. Hindi na rin tumanggi pa si Berto. Nilantakan na kaagad nito ang pagkain. Tinanong pa ni Berto ang matanda kung kaano-ano nito ang ikakasal kinabukasan niyon. Sinabi nitong kapitbahay lang at napadalo lang siya pero pauwi na rin. Napatango-tango lang ang kanyang kuya Berto habang nilalantakan ang pagkain na inaabot ng matanda. Halos paubos na ang pagkain sa plato ni Berto nang magpaalam ang matanda na iwanan siya nito. Tsaka lang ito nilapitan ni Abby. Sinisiguro pa niyang walang may nakakuha ng kanyang atensyon bago lumapit sa kanyang kuya. Nabusog din. Sambit ni Abby na tinutudyo ang kuya Berto nito. Nagulat pa ito nang makita siya. Hindi talaga nito inaasahan na may nakakita sa kanya nang magkubli siya doon. Maging ang matanda ay hindi niya inasahan ang biglang paglapit. Kanina ka pa riyan? Angil nito. Oo kuya, kanina pa. Kahit ang panunodyo ng ating mga pinsan sa iyo, rinig na rinig ko. Kaya ka nga napunta dito sa madilim na parte, hindi ba? Sumobra naman po kasi kayo sa pagiging mahiyain kuya eh. Bawas-bawasan nyo naman. Pati pagkain kailangan dito sa dilim. Kung hindi ka pa inabutan ng matanda, hindi ka nakakain. Reklamo ng kapatid nito. Nasaan na ba kasi si nanay? Uwi na lang tayo. Reklamo ng kuya niya. Yan ang hindi pwede. Bukas pa tayo uuwi pagkatapos ng kasal. Saad ni Abby rito. Wala itong magawa. Nakuha kasing bridesmaid si Abby. Dahilan rin kung bakit sila naroon. Ayaw naman sana niyang sumama kaso pinagpipilitan ng kanyang ama't ina dahil lagi na lang itong tumatanggi kapag may okasyon. Kaya hindi nito nakilala ang mga pinsan sa malayong lugar. Matapos ang gabi ng okasyon, kaagad nang bumayahe ang mag-ina pabalik sa kanilang baryo. Ngunit malaki ang pinagbago ni Berto matapos ng gabing iyon. Naging matamlay hanggang umabot na sa punto na ayaw na nitong mag-aral. At kahit anong pilit ng mga magulang, ay ayaw na talaga nito. Hanggang sa gusto na lang nitong mag-isa na lang palagi sa kanilang kubo. Alam ni Abby na hindi na normal ang mga ipinapakita na mga ugali ng kanyang kuya. At mas lalong naging malala dahil maging siya ay inaaway na rin nito. Kaya kahit nasasaktan siya, ay pinipilit niya na lamang intindihin ang kanyang kuya. Alam niyang may pinagdadaanan ito na hindi nila alam. Huwag mo namang ganyanin ang kapatid mo, Berto. Dalawa na nga lang kayo. Imbis na ikaw pa ang magtatanggol sa kapatid mo, ikaw pa talaga ang unang mambubuli sa kanya. Saway ng kanilang ama. Tumahimik naman si Berto at hindi na umimik pa. Hanggang sa nakatulog na ito nang hindi man lang naghapunan. Nang sinubukan itong gisingin ng ina ay tumanggi ito at ang dahilan ay busog pa kahit wala naman itong may nakain. Pinabayaan na lamang nila ito. Si Abby ay tahimik na naglatag ng kanyang higaan sa kabilang panig ng sahig. Maingat siya sa paghakbang at maging sa paghiga ay hindi na umimik upang hindi magalit ang kanyang kuya. Ngunit nagising si Abby kalagitnaan ng gabi nang tila may mga yapak sa kanilang sahig na kawayan. Dalawa lang sila ng kanyang kuya ang nasa taas dahil sa papag ng kusina na naglatag ng kanilang mga magulang upang hindi masikip. Alam ni Abby na ang kuya niya ito, kaya tahimik lang siyang nagmamatsyag kung ano ba ang gagawin ng kanyang kuya at bakit ito nagising sa kalagitnaan ng gabi. Nagulat na lamang si Abby nang biglang tumalon ng bintana ang kanyang kuya. Bigla siyang nag-aalala para rito. Nasisiraan na ba ng bait ang kuya? Sa isipan ni Abby. Bumaba siya para lapitan ang amang natutulog.
Hindi naman ganoon kadilim dahil maraming butas-butas ang kanilang dingding nangyari sa kawayan, kaya aninag lang ang mga ito. Maingat niyang niyog-yog ang paa ng ama upang huwag magulat. Tay, si Kuya Berto, tumalon sa bintana. Wika niya sa kanyang ama. Nang umungol ito, tanda na nagising na ito sa kanyang yugyog. Tila nalimpungatan ba ito at napatayo ng diretso. Ngunit nang may masmasan ay kaagad na kinuha ang flashlight upang hanapin ang anak. Ano bang nakain ng batang iyon? At tila nagkasayad na sa ulo. Reklamo pa ng ama nito. Ewan ko po, Tay. Ibang-iba na talaga si Kuya ngayon. Nakapagtataka na nga eh. Puna ni Abe. Biglang nagising rin si Aling Carol sa pag-uusap ng dalawa. Ngunit hindi na nagtagal pa si Mang Waldo. Kaagad na itong lumabas para hanapin ang anak dahil nag-aalala na rin ito. Naiwan ang mag-ina na nag-uusap. Sobrang nag-aalala ang mga ito dahil sa kakaibang kilos ni Berto. Sinuyod ni Mang Waldo lahat ng paligid hanggang sa narinig niya ang pag-iyak ng kanilang mga kambing. Kaagad siyang tumakbo papunta roon. Hindi niya mawari kung bakit nakakaramdam siya ng pangingilabot ng mga sandaling iyon. Ang mga batang kambing ay nakita niyang nagsitakbuhan. Tila ba may kinakatakutan ang mga ito. Kaagad niyang inikot ang liwanag ng flashlight at laking gulat niya nang masagip niyon ang nakaupong nilalang sa harap ng patay na kambing. Nakangisi itong nakaharap sa kanya na puno ng dugo ang bibig pati mga ngipin. Halta rin ang nakausling pangil nito. Hindi malaman ng Ginoo kung anong magiging reaksyon sa nasaksihan. Anak lang naman niya ang nilalang na iyon, kaya gayon na lamang ang kanyang panlulumo. Hindi pa niya alam kung paano depensahan ang sarili nang maganda itong sugurin siya. Subalit napilitan pa rin siyang bunutan ito mula sa kaluban na nakatali sa kanyang bewang. Nang makita iyon ni Berto ay kaagad itong umatras. Natakot ito at kaagad na tumakbo, kaya nataranta rin ang ama at tinawag nito ang anak na binata. Berto, bumalik ka. Huwag kang matakot sa tatay. Hindi kita sasaktan. Sigaw ng Ginoo na noon ay hinahabol na ang anak. Subalit napakabalis nitong tumakbo hanggang sa tuluyan nang nawala sa kanyang paningin. Paikot-ikot na si Mang Waldo sa paghahanap sa anak. Hindi niya alam kung saan hagilapin ito hanggang sa inabutan na siya ng liwanag. Walang Berto na kanyang natagpuan. Sinubukan niyang umuwi ng kubo. Baka sakaling umuwi na ito roon. Naabutan niya ang anak na babae at ang asawa na nakatayo sa bukuran sa harap ng kanilang kubo. Halatang inaabangan ang kanyang pagdating. Waldo, nasaan na si Berto? Tanong nito. Napailing lang si Mang Waldo. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag sa asawa at anak na babae ang nasaksihan. Humingi siya ng kape sa asawa. Nanlalamig na ang kanyang sikmura sa magdamag na paghahanap sa anak. Kaagad naman siyang ipinagtimpla ng asawa na noon ay halatang nininerbiyos at nanginginig ang mga kamay. Habang humihigop ng kape ay unti-unting kwento ni Mang Waldo sa mga ito ang nasaksihan. Hindi makapaniwala ang ginang sa nangyayari sa anak. Hindi nila alam at hindi nila matumbok ang dahilan kung bakit biglang nagkaganoon si Berto. Wala nga itong barkada. Hanggang sa maalala ni Abi ang tungkol sa isang matandang nagbigay ng pagkain sa kanyang kuya. Marahil nga ang matandang iyon ang dahilan kung bakit nahawaan ang kanyang kuya Berto. Maayos pa naman kasi ang kanyang kuya bago ang gabing iyon. Lumipas ang buong araw. Walang nagawang trabaho sa bukid ang mag-asawa sa kakahanap ng kanilang panganay. Subalit hindi nila ito natagpuan hanggang umabot na ng ilang araw. Waldo, ang anak natin. Wala na ba talagang pag-asa na mahanap natin siya?
Nag-aalala na ako ng sobra sa anak natin. Umiiyak na saad ng ginang. Halata na rin ang pagbagsak ng katawan nito. Bilang isang ina, hindi ito mapalagay hanggat hindi masigurong ligtas ang anak. Kahit pa alam niyang isa na itong aswang. Pagkaramdam niya ay siya ang may dahilan kung bakit nangyari iyon sa kanyang anak. Gusto niyang sisihin ang kanyang sarili. Mahal, huwag mo naman masyadong dibdibin ito. Tignan mo yung mukha mo sa salamin. Halatang walang tulog, nangayayat ka na rin. Isipin mo sa Abe, sino mag-aalaga sa kanya kapag nagkasakit ka? Mas lalong napaluha ang ginang sa sinabi ng asawa. Ina kasi siya. Kahit anong aliw na gawin niya sa sarili ay hindi niya magawa. Lumipas pa ang mga araw, buwan at umabot nga ng taon. Wala nang Berto ang nagparamdam pa sa kanila. Kahit ganoon, hindi nawawala ang pag-asa ng ginang na balang araw ay babalik ito. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako nga po pala si Abe ng Negros. Walang tigil ang pag-iyak ng anim na magkakapatid dahil iyon na ang huling sandali na makikita nila ang kanilang amang si Lolo Enrique. Biglaan lang ang pagpanaw nito kaya hindi halos matanggap ng mga anak ang pagkawala nito. Si Benji ang pinakapanganay sa lahat ng apo ng kanyang Lolo Enrique at tandang-tanda pa niya bawat magagandang alaala ng yumao nitong lolo. Sobrang mapagmahal ito at napaka-protective. Kapag nakikita nitong may dalang pamalo ang ina ni Benji na siyang panganay nitong anak, ay kaagad na kinakanlong nito ang apo upang maitago sa mga bisig. Masasabing isang spoiler ang lolo nito, subalit sa paraang iyon, mas lalong napamahal kay Benji ang Lolo Enrique niya. Kaya nang malaman nitong namatay ang lolo, ay kaagad itong nag-file ng isang buwanang leave vacation. Sobrang sakit sa kalooban ni Benji ang pagkawala ng kanyang lolo. Hindi pa nga niya natupad ang pangarap na pasayahin ang lolo sa mga natitirang taon nito sa mundo. 5 buwan pa lamang siya sa trabaho bilang isang seaman at kailangan pa niyang bayaran lahat ng utang na nagastos ng ina niya para makatapos ng pagiging seaman at maka-apply ng trabaho. Malapit na sana iyong matapos. Sa Lolo Enrique na dapat niya mapupunta ang kanyang atensyon. Subalit wala na. Wala na siyang magawa pa. Unang-una sa pangarap niya ay ang makapasyal ang Lolo Enrique niya kasama ang ibang mga anak nito at mga apo. Mabilhan ng mga mamahaling gamit sa katawan upang matuwa naman ito. Subalit lahat ng iyon ay naiwang nakalutang dahil pumanaw na ang kanyang lolo na hindi man lang niya napaghandaan. Bigla na lang itong nilagnat. Ang sabi ng iba ay natural lang dahil matanda na. Nasa 68 na ang edad ng kanyang lolo. Hindi pa naman ganoon katanda ito at lalong hindi naman ito sakitin. Biglaan lang ang lagnat nito at hindi pa halos bumababa. Wala itong hika at ubo. Kaya nagtaka ang lahat ng kaanak kung bakit at nagising na lang sila na wala na itong buhay. Ngunit 3 araw bago ito mamatay, sinasabi nitong nasa paligid si Olga. Sino nga ba si Olga? Naikwento ng kanyang lula Tarsila ang tungkol sa kalaguyo nito unang araw ng kanyang burol. Nagulat pa halos si Benji at hindi makapaniwala habang nakikinig sa kwento ng lola Tarsila niya. Si Olga ang kabit ni Lolo Enrique niya. Noong edad 28 ito. 3 pa lamang noon ang kanilang anak ng asawang si Tarsila. Sa hirap ng buhay sa probinsya, nakabuo ng desisyon ang mag-asawa na maghanap ng trabaho sa lungsod si Enrique.
Swerte namang nakapasok agad ito sa isang hardware at construction supply bilang helper sa delivery ng construction materials. Nakilala nito si Olga, ang kanilang kahera sa shop. Napakaganda nito, mabait at galing din ng ibang probinsya. Likas sa ugali ni Enrique ang pagiging maginoo at mapagbigay. Kaya tuwing makatanggap ng tip galing sa malalaking customers, ay bumibili ito ng merienda at binibigyan ang mga kasamahan. Ngunit hindi lang naman si Olga ang pinipili niyang bigyan. Pangkalahatan iyon. Sadyang nahulog lang talaga ang loob ng dalaga sa kanya dahil hindi naman maipagkailang. Napakagwapo ni Enrique kahit sunog ang balat sa araw. Matipuno ang katawan at matangkad. Isa sa mga faktor na nagbibigay attraction sa dalaga noon na 20 anyos lang. Lahat ng pagpapapansin ay ginawa na ng dalaga. Dahil pareho silang stay in sa trabaho, mas maraming oras ang atensyon nila sa isa't isa. Hanggang sa kakaibang pagpapakita ng motibo na ang ginawa ng dalaga. Dahil sa pag-aalala na baka mabahira ng dungis ang pagiging mag-asawa nila ni Tarsila, ay kaagad niyang pinaalam sa dalagang si Olga ang totoo niyang estado sa buhay. Sinabi niyang may asawa na siya at 3 anak at mahal niya ang kanyang asawa. Noong una, kita niyang nasaktan ito. Marahil ay hindi nito inakala na may asawa na siya. Wala ring cellphone sa panahong iyon. Tanging matatanggap noon kapag may padalang sulat o pera ay notice galing ng post office. Ngunit kahit magkaganon ay hindi nawawala ang respeto at takot ni Enrique na masira ang relasyon nila ng kanyang asawa. Lalo na at noong araw ay sobrang pinangangalagaan at iniingatan ang salitang kasal dahil may basbas iyon ng Panginoon at nakakatakot ang karma. Isang linggo ring naging matabang ang pakikisama ni Olga kay Enrique. Inakala ng Ginoo na nadala rin ito sa kanyang pagtatapat. Ngunit nanaig yata ang pag-ibig nito sa lalaki. Hindi nito natiis ang lumayo o dumistansya sa lalaki. Bagkus ay ginayuma pa yata si Enrique. Ricky, magkape ka muna. Kanina ka pa subsob sa trabaho eh. Wika nito nang makitang kahit pahinga nila ay nagtatrabaho pa rin ito. Naku Olga, hindi ka na sana nag-abala pa. Sagot ng Ginoo kahit hindi ito nakatingin sa dalaga. Ngunit sadyang mapilit ito kaya nahiya na rin si Enrique. Natanggihan pa ang alok nito. Kaagad na nitong kinuha ang tasa ng kape. Inumpisahan niya iyong higupin. Nililibang siya nito sa pag-uusap tungkol sa kanilang trabaho. Huli na nang mapansin ni Enrique na ubos na pala ang kape na bigay ng dalaga. Matapos inumin ang bigay nitong kape, bigla na lang nawala ang harang na ginawa ni Enrique sa pagitan nila ng dalaga. Bigla na lang naging magaan ang loob niya rito. Na tila ba ayaw na niyang mawalay sa kanyang paningin ang dalaga. Biglang nakalimutan ni Ricky ang kanyang pamilya. 3 buwan itong hindi nagpapadala ng pera para sa gastusin ng pamilya. Sobrang nahumaling na ito sa atensyon ng dalaga. Pinapasahan siya ng sulat ng asawa ngunit wala siyang pakialam dito. Ang iniisip lang niya sa mga sandaling iyon ay ang kaligayahan sa piling ni Olga. Hanggang sa isang gabi ay nagising itong wala sa tabi si Olga. Lihim na silang nagsasama noon sa iisang kwarto. Matapos kapain at makumpirma na wala nga ito sa tabi, ay kaagad na kinabahan nito ang kanyang flashlight at pinailawan iyon para sana lalabas at hanapin ang babae. Ngunit gayon na lamang ang kanyang pagkagulat ng eksaktong pagtapat niya ng liwanag ay doon mismo tumama ng diretso sa anyo ni Olga na noon ay kakatapos lang magpahid ng langis at unti-unti nang lumiit at nag-anyong pusa na kulay puti. Nang lingunin siya nito
ay lumiwanag ang kulay pula ng mga mata nito. At bago pa siya makabalik sa ulirat, ay nakatalo na ito sa nakabukas na bintana. Napatunganga ng matagal si Enrique. Kaya pala ayaw nitong isara ang bintana. Ang laging dahilan nito ay mainit sa loob. Iyon pala ay ito rin ang daanan nito sa paglabas-masok. Ilang sandali ring nakatulala si Enrique bago bumalik ang katinoan. Ngunit nang lumo ito nang mapagtantong ang kanyang kalaguyong babae na ubod ng ganda ay isa palang aswang. Hindi na makatulog si Enrique sa nadiskobring iyon. Idagdag pa ang kakaibang kalabog ng kanyang dibdib na hindi niya maintindihan kung bakit siya sobrang kinabahan. Pumasok sa kanyang isipan ang kanyang mga anak at asawa. Nagsimula na siyang usigin ng konsyensya. Wala sa sariling napatulo ang kanyang mga luha. Napabayaan niya ang kanyang mga anak at asawa. Tila naglalaro sa kanyang mga balintataw ng mata ang hinagpis ng kanyang asawa at panunumbat nito sa kanya. Napailing na lamang si Enrique, sabay suntok ng kanyang dibdib. Mga 3:00 ng madaling araw nang biglang may kalabog na naririnig si Enrique. Alam niyang si Olga ito at galing na ito sa pang-aaswang. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang mga yapak ng paa. Ibig sabihin ay nag-anyong tao na ito. At malamang ay nagbibihis na rin dahil iniwan lang nito ang mga saplot na nakalatag sa sahig. Hindi gumalaw ang Ginoo para sabihing nakatulog na siya papalik. Hanggang sa naramdaman niyang humakbang na ito palapit sa kanya. Habang palapit ito, ay siya ring tayuan ng mga balahibo niya sa batok at mga kamay. Mabuti na lang at nakatalakbong siya sa kumot. Kaya nakatulong iyon para maibsan ang ginaw sa katawan na likha ng pangingilabot. Narinig rin niyang humiga na ito. Kahit ganoon ay hindi pa rin gumalaw si Enrique. Kahit ramdam niya ang pangangalay ay tiniis niya huwag lang mapisto. Umahalata nito na nagpapanggap siyang tulog. Kinabukasan, lubog ang mga mata ni Enrique. Malalim at halatang hindi nakatulog. Nahalata kaagad iyon ni Olga. Kaya ito pa ang naglakas loob na kausapin siya. Alam ko na, nasaksihan mong lahat. Umpisa nito. Tahimik lang si Enrique at hindi alam kung ano ang magiging sagot. Halata sa kanyang reaksyon ng mukha ang pagiging balisa. Hindi niya alam kung paano ito sumbatan. Hindi niya alam kung paano magkaroon ng lakas ng loob na makipagkalas dito, lalo na sa natuklasang katauhan nito. Hindi kaya siya magiging karne kapag nakipagkalas siya dito. Mga 3:00 na ng hapon noon nang makatanggap ng sulat si Enrique galing sa asawa. Nakasaad dito na pinapauwi siya ng agaran dahil sa na-ospital ang bunsong anak nito dahil sa tigdas. At halos nag-aagaw buhay na. Nang malaman iyon ng Ginoo, ay kaagad na nagpaalam sa amo dahil sa emerhensya. Kaya pala halos mabingi na siya sa sobrang lakas ng kaba, gabi pa lamang. Kaagad nitong niligpit lahat ng kanyang gamit dahil nasa likod lang naman ng shop ang kanilang barracks. Nailigpit na niyang lahat at nakapagbihis na rin nang biglang pumasok si Olga. Enrique, hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Umiiyak na wika nito. Biglang naalala ni Enrique ang nakakakilabot na katauhan nito. Naisip niyang paraan na rin yata iyon para mailayo na ang kanyang sarili sa babaeng aswang. Olga, alam mong pamilyado akong tao. Una pa lang sinabi ko na iyon sa iyo. At isa pa,
Nasa emerhensya ngayon ang aking anak. Kailangan ako ng mag-ina ko. Litanya ng Ginoo. Pero babalik ka, hindi ba? Babalikan mo ako. Umiiyak na tanong nito. Hindi ako sigurado. Prioridad ko pa rin ang aking pamilya, Olga. Diretsong sagot ni Enrique. Babalikan mo ko at magsasama pa rin tayo. Dahil kung hindi, susundan kita kahit saan man ang teritoryo nyo. Hahanapin kita. Tandaan mo yan. Galit na litanya nito. Muling nangilabot si Enrique na makita ang mukha nito. Sobrang pula ng mga mata. Tila biglang tumanda ang mukha at nang umisi ito ay lumabas ang dalawang pangil. Napaatras pa si Enrique sa gulat na siyang ikinangisi pa ng binibini. Akin ka lang, Enrique. Akin yang katawan mo. Huling sinabi nito bago siya muling iniwanan. Sunod-sunod ang pag-agos ng mga pawis ni Enrique. Kaagad niyang sinigurado na walang may maiwang gamit at address niya sa probinsya, sa takot na baka sundan nga siya nito. Nakahinga ng maluwag ang Ginoo nang makasakay na ng bus. Pinangako niya sa sarili na hindi na babalik pa ng lungsod. Magsasaka na lang siya o kahit ano, wag lang mawalay sa binuong pamilya. Pagdating niya sa ospital ay puro sumbat ang inabot niya. Ilang buwan siyang hindi nakapagpadala kahit sulat. Kaya kinailangan ni Aling Tarsila na kumayod para sa anak. Kung kaya't napabayaan nito ang anak at nagkasakit. At noon ay tuluyan talagang binawian ang buhay. Sobrang nasaktan ang Ginoo. Subalit naisip niyang karma niya iyon dahil sa pagiging pabaya niya sa pamilya. Ilang araw siyang hindi pinansin ng asawa, subalit hindi siya sumuko. Hanggang sa umabot na sa punto na inamin niyang nakipagrelasyon siya sa iba, kung kaya't nakilimutan niya ang kanyang obligasyon. Mas lalong nandiri sa kanyang asawa at umabot pa sa punto na pinalayas na siya. Subalit hindi niya iyon ginawa. Nagtayo siya ng munting kubo para tirahan niya sa isa sa kanilang lupain. Doon ay nagtanim siya ng sari-saring gulay para ibenta sa banwa. Ang kita ay iniwanan niya sa kanyang anak na panganay dahil ayaw tanggapin ng kanyang asawa. Mahigit 4 na taon rin bago siya pinatawad ni Aling Tarsila. Ilang anak pa ang kanilang nabuong muli dahil sa wagas na pagmamahal nila sa isa't isa. Napailing si Benji habang nakikinig sa kanyang lola Tarsila. Hindi nito akalain na ang ganoon kabait niyang lolo ay nagawa palang mambabae noon. Gayunpaman, alam nilang lahat na biktima lang din ang lolo Enrique niya, kaya naintindihan nila. 3:00 noon ng hapon, nasa burol sila at tapos nang mailibing si Lolo Enrique niya. Isang babae ang nasa kalayuan at nakasilip sa kanilang kinaroroonan. May takip na manto na kulay itim ang ulo at mukha nito. Kalahati lang ng mukha nito ang nakalabas. Una, pinabayaan lamang iyon ni Benji. Nakikinig lang siya sa usapan ng kanyang ina at mga kapatid nito tungkol sa kung paano nila paghati-hatian ang mga lupain ng kanilang mga magulang. Dahil ang lola Tarsila na lang niya ang naiwan at matanda na rin ito. Nang makitang tila hindi umaalis ang babae na nakatakip ang mukha, ay naghanap ng paraan si Benji para matrap ito at matanong kung bakit ito nakaaligid sa kanyang pamilya. Inikot niya ito at sa likod dumaan. Habang nakatalikod ito sa kanya ay inobserbahan niya ang mga galaw nito. Doon talaga ang focus nito sa kanyang mga kaanak
na nag-uusap-usap. Hindi na nakatiis pa si Benji. Kaagad na niya itong tinanong. "Anong kailangan mo sa aking mga kaanak?" Tanong ni Benji dito. Nagulat pa ang matanda at mabilis na lumingon sa kanya. Ngunit mas nagulat si Benji nang makita ang itsura nito. Pulang-pula ang mga mata. Sobrang tanda ng muka at ang mga pangil ay lumabas. Hindi na paghandaan ng binata ang ganoon. Inakala niyang normal na tao ito, ngunit hindi pala. Isa itong aswang na gustong dumalaw sa burol. Humakbang ito palayo at sa isang kisap lang ay bigla ring nawala sa kanyang paningin. Bigla ring naalala ni Benji ang kwento ng Lola Tarsila niya. Hindi kaya at ito si Olga, nakalaguyo noon ng kanyang lolo. Bigla niyang nasambit ang pangalan ng nasabing aswang. "Olga." "Anak, sinong Olga?" Tanong ng kanyang ina dahil nagulat ito. Hindi niya namalayan na sinundan pala siya nito. "Ma, yung kalaguyo ni Lolo Enrique. Yung sinasabi ni Lola na aswang, nandito siya." Imporma niya sa ina. "Saan? At anong gagawin ng aswang na iyon dito? Hindi naman niyon alam ang address ng lolo mo." Tanong ng ina. Hindi alam ni Benji kung saan hagilapin ang kaninang matanda dahil bigla na lang itong naglaho. Pero sigurado siyang iyon si Olga. Kita niya ang anyo nito, kaya hindi siya magkakamali. Nagsialisa na lahat, subalit si Benji ay walang balak na buhayin ang makina ng sasakyan. Gusto niyang makitang muli ang matandang babae, subalit naiinip na ang kanyang ina at iba pang mga kapatid. "Ano ba anak? Napapraning ka na sa Olga na iyon eh. Huwag mo na masyadong isipin iyon. Kung ano-ano tuloy na sa utak mo." Litaan niya ng ina na halos magbigkis na ang kilay. Napailing na lamang ang binata at sinimulan ng buhayin ang makina. Pinaharurot na nito ang sasakyan palayo. Bahala na kung ayaw siyang paniwalaan ng kanyang ina. Basta't alam niya sa kanyang sarili na nakita niya ng harap-harapan ang kalaguyong aswang ng lolo. At baka nga iyon pa ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang lolo Enrique. Sa paglipas ng mga panahon, kahit sa pabalik-balik sa sementeryo si Benji para bisitahin ang puntod ng kanyang lolo, ay hindi na muli niyang nakita ang matandang si Olga. Magpasa hanggang ngayon ay nananatiling misteryo ang pagkatao ng babaeng matanda na minsang nakidalo sa libing ng Lolo Enrique. Dahil sa pagiging gipit sa pera, kinakailangan ni Amara na humanap ng isang boarding house na mura ang buwan ng renta. Kahit iyong pinakaluma na ay ayos lang. Basta't makapagtapos lang siya sa kanyang pag-aaral. Bahala na kung sasabihin ng iba na haunted house na yon dahil sa sobrang kalumaan. Hindi rin naman siya natatakot sa multo. Kakausapin pa niya iyon kung mayroon man. Mas mabuti nga iyon para sa dalaga dahil kahit paano ay may makakausap pa siya at hindi boring ang buhay. Likas talagang malakas ang loob ng dalaga. Kahit noong bata pa ito, kahit anong pananakot sa kanya ng kanyang ama tuwing may dadaang tiktik sa kanilang bakuran at nasa labas pa ito ay hindi ito nagpapatinag. Isang lumang bahay ang nahanap ng dalaga. Isang ancestral house na hindi lang siya ang nag-iisang nakatira o umuuko pa. May isang dalaga rin sa kabilang kwarto.
Kahit ganoon ay maayos naman at malapad ang nasabing kwarto. Yari sa matibay ngunit lumang-luma na ang mga tablon. Nabutan pa niya ito kasama ng landlady na magtuturo ng kanyang kwarto. Kaagad itong binati ng landlady. "Philia, may bago ka na namang makakasama dito maliban kay Beng at Nika sa baba. Ito si Amara. Siya ang uuuko pa dito sa tapat mo." Imporma ng landlady sa dalaga. "Hi Amara. Mabuti naman kung ganoon. Minsan kasi kapag araw ng day off ko sa trabaho, ang boring mag-isa dito." Masayang tugon nito. Tipid namang ngumiti si Amara dahil nahihiya pa ito at hindi pa gaanong malapit sa nasabing babae. Pero ang totoo na pahanga siya dito. Ganoong propesyon ang gusto niya, ang maging isang nurse. At nurse ang isa sa kanyang mga kasama sa boarding house na iyon. Nasasabi niya ito batay sa suot nitong uniforme. At alam niyang papasok na ito ng trabaho. Naging kampante si Amara sa lugar na iyon. Luma nga subalit malinis naman. At iyon yata ang pinakamurang paupahan na kanyang napagalaman. Kaagad niyang inayos ang kanyang mga gamit. May 2 araw pa bago magpasukan kaya papagkikialamanan niya ang mga pananim ng landlady sa labas. Inayos niya ang pagkakahanay ng mga paso at binunutan ng mga ligaw na damo. Pagkatapos ay nilinis at diniligan. Makalipas ang 1 linggo, maagang nagising si Mara na siyang nakasanayan niya sa kanilang tahanan sa baryo ng kanyang pinanggalingan. Medyo nanibago pa siya sa lungsod. Bukod sa unang beses niyang mapahiwalay sa mga magulang at kapatid, hindi rin siya sanay sa ingay ng paligid. Subalit kailangan niya niyang sanayin na ang sarili para sa pangarap niyang kurso. Sukdulan ang pangarap niyang makapagtapos ng nurse. Hindi lang para sa sarili kundi para na rin sa mga magulang na may maipagmalaki rin ang mga ito balang araw. Na kahit magsasaka ay may anak itong profesional. Bumaba siya ng kwarto at naghanda na ng kanyang agahan. Halos sabay pa sila ni Philia na lumabas ng kwarto. Nakasuot na ito ng uniforme. "Good morning, Ate Vel. Ang aga naman yata ng pasok mo ngayon." Tanong niya rito. "Oo, Amara. Ganon talaga kapag volunteer. Paiba-iba ang schedule. Pero ayos lang. Gustong gusto ko rin naman ang trabahong ito." Nakangiting sagot ng dalaga. Humakbang na ito pababa ng hagdan. Nakasunod naman si Amara bitbit ang kanyang maliit na kaldero na pagsasaingan sa baba. "Naku ate, iyan din po ang gusto kong kurso, ang magiging nurse. Kaya kahit malayo ang bahay namin sa lungsod, ay nagpumili talaga ako sa mga magulang ko dahil ito talaga ang gusto ko." Masayang kwento ni Amara. Napatigil sa paghakbang ang dalaga kalagitnaan ng mahabang hagdan. Nilingon nito si Amara nang nakangiti. "Nako, ganyan din ako dati. Dati, alam mo ba yon? Sobrang layo ng probinsya namin. Ayaw na ayaw pa ng mga magulang ko noon ngunit hindi ko tinigilan hanggat hindi papayag. Kaya heto, unti-unti na rin naaabot ang pangarap. Kunti na lang at magiging regular na ako sa trabaho. Kaya makaipon na ako para sa sarili at makatulong na sa mga magulang sa probinsya." Mahabang litanya ni Philia at bumalik na sa paghakbang pababa kaya humakbang na rin si Amara. Hanggang sa tuluyan na silang nasa baba. Nagtaka si Amara dahil ang dalawa nilang kasamahan na sina Beng at Nika ay kaagad na pumasok ng kanilang kwarto nang makita si Philia. Huling-huli niya ang reaksyon ng isa na tila natatakot. Subalit hindi niya iyon binigyan pa ng pansin. Nakita rin niya ang kaharap na tila kinikilatis ang kanyang mga mata. Hindi mapigilan ni Amara ang hindi
makapagbigay ng komento. Grabe naman ang dalawang to ate. Napaka ma-attitude. Parang mayaman lang ah. Mahinang usal ni Amara. Napangiti lamang si Felia sabay lagay ng hintuturo sa kanyang bibig. Sinisinyasan nito si Amara na itikom na lamang ang bibig. Hayaan mong dalawa. Hindi naman lahat ng mga nakapaligid sa atin magiging kasundo natin eh. Nasanay na ako sa kanila. Wika nito at tuluyan ng nagpaalam. Napatango na lang din si Amara. Kumaway na rin siya dito at pagkatapos ay mabilis na gumawa ng apoy para makapagsaing na rin. Narinig niyang bumukas ang pintuan ng isa. Sinika iyon at nakatitig sa kanya ng mapang-uyam nang kanya itong lingunin. Good morning. Nakakangiting sambit niya sa dalaga. Tansya niya ay kasing edad niya lang si Nika o di kaya ay mas matanda ng 1 taon. Hindi na pala isa ang mambubulabog nito sa kalagitnaan ng gabi. 2 na. Nakaismed at nakakapang-insultong wika nito. Excuse me. Kunot noong tanong ng dalaga sa kaharap. Hindi makuha ni Amara ang nais nitong tumbukin. Wala naman. Basta't ang masasabi ko lang ay marami akong pangontra sa loob ng kwarto. Nakaismid na saad nito. Biglang bumukas ang kwarto ni Ben. Nakabihis na ito ng uniforme. Correct. Madami tayo nun sa ating kwarto. Segunda nito. Napakunot ang noo ni Amara. Nahalata niya kung ano ang nais ng mga itong tumbukin. Tila biglang umakyat ang lahat ng kanyang dugo sa kanyang ulo. Hinarap niya ito ng buong tapang. Alam kong baguhan lang ako dito. Pero hindi ako natatakot makipagbasagan ng bungo sa inyo. Kahit 2 pa kayo. Anong pinaririnig niyo sa akin na aswang ako? Anong pangontra? Bawang kalamansi. Heto kainin niyo. Marami akong bawang dito. O ayan. Anong masaya na kayo? Litanya ng dalagang si Amara. Pinagbabato lang naman niya ng kalamansi at bawang ang 2. Tinamaan pa ng bawang ang mga ito sa noo bago nakakauble sa mesa. Hindi ang mga ito nakaimik sa nagiging reaksyon ni Amara. Ano? Lakas niyong mapagsaring ngayon, magtatago kayo dyan. Akala ko matatapang kayo. Sigaw pa rin ng dalaga. Subalit walang may pumatol sa kanya isa man sa mga ito. Halatang takot sa kanya. Tuwag naman pala eh. Singhal pa ulit ni Amara. Hindi na niya ang mga ito pinansin pa. Iniwanan na niya ang sinaing at mabilis na naligo. Kailangan niyang agahan ang pagpunta ng paaralan dahil hahanapin pa niya ang kanyang classroom. Dumaan ang 1 buwan. Parang walang kasama si Amara sa boarding house. Simula nang makatikim sa kanya ang 2 kasamahan sa baba, ay takot na ang mga ito sa kanya. Hindi rin naman sana iyon magagawa kung naging maayos ang pagkikitungo ng 2 iyon sa kanya. Unang araw, masamang pasaring na kaagad ang ibinato ng mga ito sa kanya. Sino ba naman ang gustong matawag ng aswang? Kahit sino siguro hindi matanggap ang akusahan ng ganoon. Ginabi na ng uwi si Amara dahil may panggabing subject sa araw na iyon. 7:30 na iyon at kailangan pa niyang magsaing para sa kanyang hapunan. Tahimik na ang 2 nasa baba. Hindi siya sigurado kung dumating na ba ang ate Felia niya. Ito lang kasi ang kanyang kalapit sa boarding house na iyon. Subalit minsan lang silang magpang-abot dahil sa schedule nito na hindi magkapareho. Kaagad siyang nagbihis para magpagluto na ng kanyang hapunan. Matapos kumain ay kaagad na itong naglinis ng katawan at kinuha ang kanyang mga libro. Kailangan niyang mag-aral para sa isang mahabang pagsusulit sa susunod na araw. 9:00 na iyon ng gabi. Tahimik na ang baba. At tahimik rin ang sa tapat niyang kwarto na si Felia.
Ngunit bigla na lang napukaw ang kanyang atensyon nang marinig ang yabag ng isang pares ng paa. Paakyat ito. Kaagad na pumasok sa isipan niyang si Ate Filian niya dahil ito lang naman ang nasa tapat ng kanyang kwarto. Ngunit hindi niya narinig ang pagbukas ng pinto. Ilang sandali na siyang nagmatsyag, kaya dala ng pagtataka, binuksan niya ang kanyang kwarto. Wala namang dumating at tahimik pa rin. Nakapatay ang ilaw ni Filia, kaya wala talagang dumating. Napakamot na lamang sa ulo si Amara. Baka guni-guni lang niya iyon. Sinirado na lamang niya pabalik ang pintuan. Ngunit kakaupo pa lamang niya pabalik sa kama ay naririnig na naman niya ang mga yapak sa hagdan. Likas na malakas ang loob ng dalaga kaya hindi siya nakaramdam ng takot. Kung multo man iyon ay di. Unang pagkakataon niyang makakita ng multo. Kinuha kaagad niya ang kanyang cellphone na dikipan at inispatan ng flashlight nito ang hagdan. Wala naman siyang nakikitang nilalang, ngunit isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Mga pulang likido na halatang sariwa pa. Hindi pa ito natuyo. Kaya alam niyang bago lang ito. Kaagad niyang naisip ang mga yapak kanina. Baka ang dalawang babae sa unang palapag ang nais na takutin siya. Kaya kaagad siyang bumaba para katukin ang mga ito. Una siyang kumatok sa pintuan ni Nika. Hindi kaagad siya nito pinagbuksan, kaya naiinis siya rito. Mas lalo pa niyang nilakasan ang pagkatok at pagtawag kaya maging si Bing sa tapat ay lumabas na rin at halatang bagong gising. Maging si Nika ay bagong gising din. Halatang nagtataka sa kanyang presensya. Ano bang problema mo? Kakatulog ko lang, nang bubulabog ka na eh. Reklamo ni Nika. Maging si Bing ay halos ganoon din ang naging reklamo. Pasensya na. May mga patak ng dugo kasi sa hagdan, sariwa at basa pa kaya halatang bago. Inakala kong tinakot niyo ako. Pagtatapat niya sa mga ito. Kaagad nawala ang antok ng dalawa. Halata ang takot sa mga mukha ng dalawa. Nako, bumalik ka na sa kwarto mo, Amara. Kailangan na naming magpahinga. Sagot ng mga ito at mabilis na pumasok sa kanilang kwarto. Naiwan si Amara na nagtataka. Bumalik na lang din siya sa taas. Pinailawan pa niya ang mansa ng dugo na nasa bawat baitang ng hagdan. Hindi siya magkakamali. Mga dugo nga iyon. Pagdating sa kwarto ay tila kakaibang tamlay ang nararamdaman ni Amara. Hanggang sa hindi niya alam kung bakit tila mabilis siyang hinila ng antok. At hindi man lang niya napag-aralan masyado ang librong kanyang nabuksan. Pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata dahil ramdam niyang may ibang enerhiya ang naroon. Ngunit unti-unting tila ginagapo siya at hindi siya makagalaw. Gusto rin niyang sumigaw ngunit walang boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Naliligo na siya ng pawis dahil nilalabanan niya ang lahat ng pag-atake ng hindi niya kilalang nilalang. Hanggang sa biglang nabaling ang kanyang atensyon sa dingding ng kanyang kwarto. Kitang-kita niyang nakadikit roon ang iniidolong nurse, ang kanyang Ate Filia, at halos nakadikit ito sa dingding. Ang buhok nitong mahaba ay nagsitayuan. Nakangiti itong nakatingin sa kanya at puno ng mansa ng pulang likido ang kanyang bibig. Alam ni Amara na dugo iyon. Napagtanto niyang kaya pala umiiwas ang dalawa nilang kasamahan ay dahil isa pala itong aswang. Ang ipinagtaka ni Amara ay kung bakit pati siya gusto nitong pagdiskitahan. Gayong naging mabait naman siya dito. "Pakialamera ka kasi," galit na wika ni Filia habang nakatingin sa kanya ng masama. Gustong sagutin ni Amara ang sumbat nito, subalit hindi pa rin siya makagalaw. Mas lalo na yatang nanigas ang buo niyang katawan at napapagod na siya.
Alam niyang bangungot iyon. Nakikita pa niya kung paanong gumapang si Felia na tila ba nakadikit ang mga paa at kamay sa dingding paakyat sa kisame. Nasa kisame na ito ngayon at malapit na ito sa kanyang tapat. Nakangisi pa rin ito at ang mga buhok ay matitigas na nagsisitayuan pa rin, habang ang mahabang dila nito ay nakalabas at naglalaway. Isang bagay na lang ang pumasok sa isipan ni Amara, ang manalangin. Bukod sa may nakakabit na habak sa kanyang bewang, tinuro sa kanya ng kanyang mga magulang na mabisang panlaban sa mga masasamang nilalang ang panalangin. Lalo na kapag sa sitwasyon na walang-wala ka ng laban. Kaagad siyang umusal ng panalangin at kahit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig, pilit niyang isinisigaw ang pangalan ni Jesus. Paulit-ulit hanggang tila ba biglang himala at unti-unting naramdaman niya ang muling pagdaloy ng kanyang mga dugo sa katawan. Unti-unting namutawi at rinig ang kanyang sigaw na umalingaw-ngaw sa kanyang buong kwarto. Bago niya naimulat ang kanyang mga mata, narinig niya ang isang malakas na pagbagsak. Humihingal pa siya ng papaupo sa kanyang kama. Napagtanto niyang hindi pala niya napatay ang ilaw sa loob ng kanyang kwarto. Tatayo na sana siya para kumuha ng tubig sa gilid dahil sobrang tuyot ng kanyang lalamunan. Ngunit napatigil siya sa paghakbang nang may mamataan na naman siyang bagay. Ang pulang likido. Hinding-hindi siya magkakamali. Sa parting iyon na may bahid ng dugo, narinig niya ang isang malakas na pagbagsak. Pero nagtataka siya kung saan dumaan at hindi naman nabuksan ang pintuan. Nang lingunin niya ang bintana ay tiyaga lang niya napagtantong bukas ito. Subalit malaking katanungan iyon sa utak niya dahil alam niyang naisara na niya iyon. Mabilis na lamang niyang nilapitan at isinara ang bintana. Matapos uminom ng tubig ay nilinis niya ang kaunting bahid ng dugo sa kanyang sahig. Palagay niya ay sa mga kamay iyon na may bahid ng dugo at lumapat sa sahig. Ayon na rin sa porma nito sa sahig na tablon. Halos hindi makatulog si Amara matapos ang nangyaring iyon. Hindi naman siya matakotin, subalit ramdam niya ang pangilabot at pandidiri sa mga sandaling iyon. Naisipan niyang patayin na ang ilaw upang makatulog na. Kakahiga lang niya pabalik nang biglang bumukasara ang pintuan ng kanyang katapat. Ang ate Felia niya. Nagkaroon ng hinala si Amara sa dalagang nurse. Alam niyang hindi pa naginip ang nangyari sa kanya. Totoo iyon. Nakapagtataka lang dahil maganda naman ang samahan nilang dalawa. Bakit siya nagawang tablahin ito? Kinabukasan, nagising si Amara na naroon nakaupo sa mesa ang dalawa at nag-aagahan. Himalang naabutan niya ito sa labas. Ngunit naglakas loob pa rin siyang tanungin ang mga ito. Hindi rin naman ang mga ito naglihim. Ipinagtapat ng mga ito na ilang beses na nilang nahuhuli si Felia na kumakain ng hilaw na laman. Hindi nila matumbok kung anong karne iyon. Minsan nang gagambala sa gabi, pero hindi pa naman nangyari na sinaktan sila. Parang nananakot lang. Simula noong nakumpirma ng dalaga ang lihim ng kanyang katapat, ay dumistansya na si Amara kay Felia. Iningatan niyang huwag silang magpang-abot tulad ng ginagawa ng dalawa. Tama nga naman ang sinabi ng dalawa. Hindi naman ito nananakit. Naisip niyang ang nangyari sa kanya noong una ay malamang pananakot lang din iyon sa kanya. Mabuti na rin iyon upang maging alisto siya at iwas hawa na rin. Mapagpalang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito.
lalong-lalo na sa ating butihing narrator. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alma. Nakatira dito sa lalawigan ng Mindanao at ang edad ko ngayon ay 48 na. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking amang. Itago na lang po natin sa pangalang Pedreng. Noong minsang napadpad siya sa isang purok na hindi ko na lamang po babanggitin pa ang pangalan ng purok na iyon mga kaswang. Sa kadahilan ng matagal naman ng panahon nang mangyari ang nakakatakot na karanasan ng aking ama. At marahil ay limot na iyon ng iba pa niyang mga kasamahan. Naganap ang mga pangyayaring ito, dekada 70. At nung mga panahong iyon ay kasalukuyang nagtatrabaho sa palayan si tatay, kasama ang kanyang kapatid na si Leo. Itong mga panahong ito mga kaaswang, ay kasalukuyang bumibiyahe na ang aking ama kasama ang kanyang kapatid at ang kaibigan ng kanyang amang si Mang Lito, papunta sa purok kung saan sila magpapalay. Anihan na kasi ng buwang iyon at marami na ang nagpapagapas sa mga karatig baryo o purok man. Makalipas ang mahigit 2 oras ay nakarating na sila sa paanan ng purok. At ayon pa nga sa aking ama, ay iyon pa lang ang unang pagkakataong nakatungtong siya sa purok na iyon. Kung kaya ay nakaramdam siya ng kakaibang pagkailang. Pagkat nagsisipagtinginan sa kanila ang mga nadadaanan nilang tao. Habang naglalakad sila ay sinabi ni Mang Lito sa kanilang iyon na ang purok at doon na umano sila magtatrabaho. At baka medyo matagal-tagalan sila sa pag-aani ng palay sapagkat may kalawakan ang palay na pagtatrabahuan nila. Subalit marami naman silang makakasama roon kaya hindi sila masyadong mahirapan sa mga gawain. Ayon pa kay Mang Lito ay mananatili muna sila ng ilang araw sa purok na iyon. Ayos lang naman sa aking ama iyon at walang problema. Dahil sa mas magandang araw iyon kaysa uwian. Isa pa, malayo pa ang kanilang baryo kung uuwi pa sila tuwing hapon. Gastos lang sa pamasahe. At magigipit sila palagi sa oras. Oh, basta. Yung mga bilin ko sa inyo ha. Pakatandaan nyo palagi. Lalo na ang mga ipinagbabawal ko. Alam nyo namang dayo lamang tayo dito. Wika ni Mang Lito sa kanila. Tumango naman silang magkapatid at sinunod ga ang lahat ng bilin ng matanda. Lumipas ang mga araw ay naging maayos naman ang kanilang pagtatrabaho. Nagbibiruan pang araw silang magkapatid. Sinabihan siya nitong baka doon na makapaghanap ng babaeng magiging nobya. Sus Pedring, mukhang wala namang magagandang babae dito sa purok. Tsaka tignan mo nga iyong mga kadalagahan dito. Daig pa mga barako kung magbuhat ng isang sakong palay. Tugon ng kanyang kapatid. Uy, magtigil ka nga. Hinaan mo ang boses mo at baka marinig ka pa ng ibang mga taga rito at mataga pa tayo nang wala sa oras. Saway ng aking ama. Sa totoo naman talaga kasi kuya Tignan mo nga, daig pa ang mga barako sa mga ikinikilos nila. Baka nga kapag nagkaroon ako ng nobya rito at nag-away kami, bigla na lamang akong buhatin at itapon, yari na ako. Pagbibirong wika ng kanyang kapatid. Sa totoo lang kasi mga kaswang, ayon sa aking ama, doon lang raw siya nakakita ng mga babaeng dinaig pa ang mga kalalakihan sa kadahilan ng kayang-kayang magbuhat ng mga ito ng isang sakong bigas at may mga nakasukbit pang itak sa bewang. Halos lahat yata ng mga kadalagahan sa purok na iyon ay may mga nakasukbit na itak sa tagiliran. Kaya aniya pa, mahirap magbiro umano sa mga kadalagahan at baka umuwi ka sa baryo niyong may tagas na sa katawan
Hoy, kayong dalawa, tumigil na kayo riyan. Huwag niyong gawing biro ang mga kadalagahan rito. Hindi natin kilala ang mga iyan. Kaya magdahan-dahan kayo sa pananalita niyo. Saway sa kanila ni Mang Lito. Ito kasing si Kuya Mang Lito. Binugaw ba naman ako sa mga kababaihan rito? Kita mo nang nakakatakot ang mga iyan at dinaig pa nga ang katawan ko sa mga iyan. Sila kayang magbuhat ng isang sakong bigas, samantalang ako kalahati lang ang nakakayanan kong buhatin. Tugon ng kanyang kapatid na naging dahilan ng kanilang pagtatawanan. Habang nagbibiruan silang magkapatid, ay may nasipat si tatay na dalagang nakatingin sa kanya. Noong una ay naramdaman niya lang na tila ba may nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan. Kaya naman inilibot niya ang kanyang paningin at doon nga'y nasipat niya ang isang dalaga. Noong tignan niya iyon ay agad namang nagbawi ng tingin ang dalaga at agad nang ipinagpatuloy ang panggagapas. Napangiti naman si tatay dahil sa pansin niyang nahihiya ang dalaga at hindi ito mapakali sa ginagawa. Kahit na nakabalot ang buong mukha nito ng damit at mata lang ang nakikita at nakasuot ng malapad na sombrero at nakasuot din ng mahabang manggas, batid niyang maganda ang dalaga at maganda rin ang pangangatawan nito. Hoy Kuya Pedring, anong iningiti-ngiti mo dyan ha? Kumilos ka dyan para mabawasan na natin itong palay na nasa pwesto natin. Sambit sa kanya ng kanyang kapatid. Napakamot naman siya sa batok at animoy teenager na kinikilig habang nakatanaw sa dalagang nasa kabilang linya ng palayan. Tol, nakita mo ba yung dalaga na nasa kabilang linya natin? Tanong niya sa kanyang kapatid. Malamang, hindi naman ako bulag para hindi ko makita no? Pamimilusupong tugon ng kanyang kapatid. Ikaw talaga, wala ka nang ginagawa kundi ang mamimilusupo sa akin palagi. Wika ng aking ama. Natawa naman ang kanyang kapatid at nagtanong nang, bakit kuya? May balak ka bang ligawan ng dalagang yon? Natahimik naman ang aking ama at napapaisip dahil sa papaanong maliligawan niya ang dalaga. Gayong mukhang napakahirap yata suyuin ang mga ito sa purok na iyon. Baka nasa bakuran pa lang yata siya ng bahay ng dalaga para manligaw ay tinagana siya nito. Subalit dahil sa parang na-challenge si tatay ng mga panahong iyon, kaya naglakas loob na siyang magsabi sa kanyang kapatid na kung sasamahan ba siya nito kung sakaling aakyat siya ng ligaw sa dalaga. Bakit naman hindi? Siyempre sasamahan kitang umakyat ng ligaw. Kailan ba? Tanong ng kanyang kapatid. Sinabi niya namang magpapaalam muna siya kay Mang Lito kung papayagan ba silang lumabas ng bahay kinagabihan. Matapos nga silang magkwentuhan ng kanyang kapatid ay panay ang pagsipat niya sa dalaga habang abala iyon sa pagtatrabaho. Kinahaponan nga, matapos nilang magtrabaho ay umuwi na nga sila sa bahay na pinanatilihan nila ng ilang araw habang naroroon pa sila sa purok na iyon. Matapos nilang maghapunan ay nagpaalam ang aking ama kay Mang Lito kung maaari ba silang maglakad-lakad sa labas ng bahay. Nagtanong naman si Mang Lito kung ano ang kanilang gagawin sa labas. May pupuntahan lang po kami, Mang Lito, sagot ng kanyang kapatid. Saan naman kayo pupunta? Alam niyo namang dayo lang tayo dito sa purok. Hindi natin kilala ang mga naninirahan dito. Saad ni Mang Lito. May balak ho kasi si kuyang ligawan ng dalagang katrabaho natin, Mang Lito. Kaya aalamin lang po namin kung saan iyon nakatira. Tapos sa susunod na araw
aakyat na siya ng ligaw. Di ba kuya? Wika ng kanyang kapatid na may kasama pang kindat. Hindi na nakapagtimpi pa ang aking ama at nabatukan niya na ang kanyang kapatid. Sa kadaldalan nito at inunahan pa talaga siyang magsabi kay Mang Lito. Daig pa nito ang kanilang ina. Ay nako, siya sige. Basta, huwag kayong lumayo masyado. Ang alam ko dyan lang iyon sa malapit na katira si Milagros. Alam ko namang tinitignan mo iyon palagi kanina. Kaya sige, lumakad na kayo. Pero huwag masyadong magtagal. Alam niyo na, hindi tayo taga rito. Lagi niyo yang alalahanin. Mahabang wika ni Mang Lito. Natuwa naman ang aking ama at ang kanyang kapatid na madaldal. Pero bago pa man sila lumabas ng bahay, ay pinabaunan mo na sila ni Mang Lito ng tig-isang pirasong luya. Nagtanong naman ang aking ama kung para saan iyon at ano ang kanilang gagawin sa luya. Ibulsan niyo lang iyan. Marami na kasi akong nababalitaan sa purok na itong may kakaibang nakikipagsalamuha at naninirahan dito. Tugon ng matanda. Iiling-iling namang natatawa lang ang aking ama at ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay agad na nilang ibinulsa ang luyang ibinigay nito. Sa paglipas ng ilang sandali, ay kapwa na sila nasa labas na ng bahay. At kasalukuyang hinahanap ang bahay ng dalaga. Habang naglalakad sila sa parte ng madilim, ay may nasipat silang matandang lalaki. Nakatingin iyon sa kanilang dalawa at mabalasik ang pagkatitig nito. Kuya, balik na kaya tayo? Bukas na lang natin hanapin ang bahay ng dalaga. Para kasing nakakatakot dito sa dinaraanan natin. Wika ng kapatid ng aking ama. Maging ang aking ama ay nakaramdam rin ng kaba. Lalo na noong makita niya ang matandang lalaking masamang nakatitig sa kanila mula sa kadilimang parte ng daan. Nakikita nila iyon sa pamamagitan ng sinag ng buwan na tumatama sa kinatatayuan ng matanda. Kaya naman napagpasyahan na nga nilang magkapatid na bumalik na sa pinanggalingan. Habang naglalakad sila pabalik, ay ramdam na ramdam ng aking ama ang kakaibang klemang bumabalot sa buong paligid. Nakalanghap na rin siya ng kakaibang bahong amoy na bumabalot sa buong paligid. Lakad takbo na ang kanilang ginagawa, makalayo lamang sa lugar na iyon. Hanggang sa tuluyan na nga silang makarating sa bahay. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nasa kasarapan ng tulog ang aking ama, nagulat na lang siya nang makarinig ng malakas na kalabog sa bubungan. Kaya agaran siyang napabalikwas ng bangon at mabilis na nagtungo sa may kusina para silipin kung ano iyong maingay. Ngunit noong silipin naman iyon ng aking ama, ay nakita niyang isang malaking pusang kulay itim ang tumalon mula sa taas ng bubungan. Kaya nagtataka ang aking ama dahil bakit ganoon na lang kalakas ng kalabog sa taas ng bubungan na animoy. Isang bugkos ng bunga ng niyog iyong nalaglag. Gayong iisang pusa lang naman ito. Noong akmang labasin sana ng aking ama ang pusa, ay nagulat na lang siya nang may biglang humatak sa kanyang braso pabalik sa loob. At noong tignan niya nga iyon, ay si Mang Lito pala. Mang Lito, gagulat naman po kayo. Bulalas na wika ng aking ama. Agara namang tinakpan ni Mang Lito ang kanyang bibig. Kung kaya naman, napamaang na lang ang aking ama at napatingin sa matanda habang hinahatak siya patungo sa loob ng kwarto. Noong makapasok na sila sa kwarto, ay pinagalitan siya ng matanda kung bakit siya lalabas umano ng bahay.
Sinabi naman ng aking ama na may narinig siyang malakas na kalabog kanina. Kaya sinilip niya kung ano iyong kumalabog. Hindi mo kilala ang mga nakatira dito at hindi mo rin alam kung ano ang mga nangyayari sa purok na ito. Kaya huwag kang basta-basta lumabas ng bahay kapag nasa kalagitnaan na ng gabi. Seryosong wika ni Mang Lito. Anong ibig niyong sabihin, Mang Lito? Tanong ng aking ama. Imbis na sagutin ng matanda ang tanong ng aking ama, nang sa bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na pagaspas sa taas ng bubungan. Kung kaya, bigla na lang nagising ang kanyang kapatid at nagtanong kung anong nangyayari at bakit may naririnig siyang pagaspas ng pakpak sa taas ng bubungan. Pinatahimik naman sila ni Mang Lito at sinabihang maganda. At mukhang may kakaibang bisita sila ngayong gabi. Tika, anong ibig niyong sabihin, Mang Lito? Hindi ko po kayo kasi maintindihan. Tanong ng aking ama sa matanda. Sasagot na sana ang matanda. Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang silang nagulat. Nang isang malakas na huni ng wakwak ang kanilang narinig na umaali-aligid sa labas ng bahay. Ano pang tinutungangan niyo riyan? Kumilos na kayo at kumuha kayo ng asin sa kusina. Magmadali kayo't iyan lamang ang ating panlaban sa aswang. Utos ng matanda sa kanila. Huwag niyong kalimutan ang karit niyo. Magmadali na. Dagdag nitong utos sa kanilang magkapatid. Kaagad namang tumakbo silang magkapatid patungo sa kusina. Kahit na nakadama sila ng takot at pangangatog ng katawan, ay pinipilit pa rin nilang makakuha ng pangontra ng aswang. Subalit sa hindi inaasahan ng aking ama, ay nakita niya ang isang kahindik-hindik na itsurang sumilip sa butas ng dingding malapit sa kanyang kinaroroonan. Wika pa ng aking ama, mga kaaswang. Sobrang nakakakilabot at nakakapanghilakbot umano ang aswang na kanyang nakita. Sa kadahilan ng nanlilimahid sa langis ang buong mukha nito at nagbabaga pa ang mga matang nakamulagat. Idagdag pa ang mga ngiping matutulis at nag-uuslian. Walang humpay na pagtulo ng malalapot na laway nito. Kamunti ka ng takasan ng ulirat ang aking ama't namumutla na siya nang makita niya ang nilalang na sumisilip sa malaking butas na kasya ang mukha. Mabuti na lamang at hinatak siya ng kanyang kapatid sa baraso. Kung kaya, bumalik sa sariling ulirat ang aking ama at doon ay nakahinga siya ng maluwag. Halika na kuya, bumalik na tayo roon kay Mang Lito. Wika ng kanyang kapatid. Kaagad na nga silang tumakbo pabalik kay Mang Lito. Pagkatapos ay inaabot na sa matanda ang mga kagamitang kinakailangan nitong pangontra sa aswang. Demonyo kang aswang ka! Nagtatrabaho lang kami dito. Wala kaming inaanong tao. Kaya tigil-tigilan niyo kami. Galit na sigaw ni Mang Lito. Pagkatapos ay lakas loob na nilabas ni Mang Lito ang aswang at hindi na alam ng aking ama kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. Ang tanging naririnig na lamang nila ng kanyang kapatid ay ang malakas na kalabog at anggil na mga nakakapangilabot na hayop na nagmumula sa labas ng bahay. Kuya, ano nang mangyayari ka, Mang Lito, sa labas ng bahay? Natatarantang tanong ng kanyang kapatid. Hindi ko alam. Dito ka lang sa loob ng bahay ha. Huwag kang lumabas. Sasaklolohan ko lang si Mang Lito. Sambit niya sa kanyang kapatid. Akmang lalabas na sana siya ng bahay nang marinig niyang biglang sumigaw si Mang Lito sa kanilang huwag lumabas ng bahay at siya nang bahala sa nilalang. Dahil sa takot na nararamdaman ng aking ama ay hindi na nga siya naglakas loob na lumabas pa ng bahay.
Sinunod na lamang niya ang utos sa kanila ng matanda at muling ibinalik ng isinara ang pintuan. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na ang matanda sa loob ng bahay at doon nga'y ikwento nito sa aking ama kung paano sila nakipagtagisan ng aswang. Ayon nga kay Mang Lito, marahil ay iyon ang matandang lalaking natanong niya kaninang nakasunod sa aking ama at sa kanyang kapatid noong pauwi na sila galing sa paghahanap sa bahay ng dalaga. Natanaw niya kasing may nakasunod na matanda kanina at sa pag-aakalang wala lang iyon, kung kaya't hindi niya na lamang pinansin pa iyon. Subalit kanina noong labasin niya ang aswang, ay nakita niya ang matandang lalaking nanlilimahid ng langis at napakabaho niyon. Hindi na patalo sa pagkikipagtagisan si Mang Lito gamit ang kaalaman nito sa pagiging manggagamot, at kahit nabatid niyang dayo lamang sila roon ay hindi niya hahayaang mapapahamak ang kanyang mga kasamahan. Kaagad niyang hinugot ang punyal na nakasukbit sa kanyang bewang at agad na itinarak iyon sa dibdib ng aswang. Ngunit nakaiwas ang nilalang. Pero napuruhan niya iyon sa tiyan at alam niyang hindi na magtatagal ang buhay ng matanda. Hinintay muna nila hanggang mag-umaga at noong sumikat na nga ang araw, ay kaagad na silang umalis sa purok na iyon. At simula noon, ay hindi na sila muling bumalik pa sa lugar na iyon. Hindi na sila nakapagpaalam pa sa may-ari ng mga palayan. Basta na lang silang umalis nang walang paalam. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaaswang. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento ng tatay ko o karanasan nila. Muli po, ako po si Alma ng Purok ng Mindanao. Bertoldo. Tawag sa mga Kabisayaan sa isang taong matigas ang ulo. Hindi nakikinig sa mga payo at ayaw magpaturo na para bang alam na niya ang lahat sa mundo. Ganyan si Addison. Barkada rito at barkada doon. Ang akala ng mga magulang na nasa paaralan ito upang matuto ng leksyon. Iyon pala ay nandoon kasama ang mga katulad din niyang suwail sa magulang, nagbibilyar, at ang bigay na baon ng mga magulang ay pinangpusta. Pagdating ng bahay kapag talo ay pinag-iinitan ng ulo ang mga kapatid, lalo na kapag gustong kumain ngunit pagbukas ng kaldero ay walang ulam. Kanina pa kayo nakauwi, hindi man lang kayo nagsaing, nene? Galit na tanong nito sa kapatid. Yan yung maganda sa'yo, kuya eh. Uuwi kang laging mainit ang ulo. Akala mo naman kung pagod galing sa eskwelahan, doon ka lang naman tumambay sa bahay ng kabarkada mong katulad mo rin. Hindi ka na nga tumutulong dito sa mga gawaing bahay. Galit ka pa kung walang pagkain. Dapat naman talaga hindi ka pa kainin eh. Sobrang habang litanya ng kapatid nitong dalagita na kasunod sa kanya. Tahimik lang si Addison nang masapol ng kapatid. Ngunit inakala ng kanyang kapatid na napataob niya ang Bertoldong kuya niya. Iyon pala ay kinuhaan siya nito ng sirang sahig na kuhayan. Lihim itong nagalit sa talak ng kapatid. Nilapitan nito ang kapatid na naghuhugas ng pinggan. Walang ano-ano'y hinampas nito ng kawayan ang binti ni Nene. Napahiyaw ang dalagita sa sobrang sakit na dulot ng paghampas nito. Wala kang karapatan na talakan ako dahil ako ang kuya mo.
Galit na singhal ni Addison. Ngunit laking gulat niya nang makita ang binti ng kapatid na sobrang daming dugo na umaagos. Humihiyaw na rin sa sakit si Nene. Hindi napansin ni Addison ang maliit na pako na nakabaon sa kawayan. Isusumbong kita kay Papa. Hindi ka na nga pumapasok ilang araw na sa paaralan. Sinaktan mo pa ako at sinugatan. Umiiyak na wika ni Nene. Alam ni Addison na delikado ang pako lalo na at luma na. Mabilis siyang umalis ng bahay para lumayas. Kahit Bertoldo ay takot pa rin ito sa ama. Iba kasi ito kapag magalit. Bago siya palalayasin ay paniguradong puro pasa muna ang buong katawan niya. Kaya naisipan niyang lumayas na lang bago pa dumating ang mga magulang. Hindi pa rin nadala ang binata sa katigasan ng kanyang ulo. Doon siya napadpad sa kanyang barkadang si Leo na katulad niya ay mag-iisang linggo na ring hindi pumapasok. Taga-kabilang bayan ito at nakatira lang sa bahay ng kanyang lolo upang may kasama ang matanda sa bahay. "Ala, lumayas ka?" tanong nito kay Addison. Tumango ito at kunikwento sa kaibigan lahat ng nangyari. Gaya ng inaasahan niya, talagang hindi ito papanig sa kanya. "Yari ka. Bakit ka naman kasi nananakit ng kapatid? Ako kahit ganito ako, sobrang tigas ang ulo. Hindi ako pumapatol sa kapatid, lalo na at babae." Litanya nito. Nakaramdam ng hiya at pagsisisi si Addison. Ang totoo ay lagi talaga silang magkaaway ng kanyang kapatid. Para silang aso't pusa noon pa na hindi mapaglapit. Biglang pumasok sa isip ni Leo na yayain ang kaibigan na dadalhin sa kanilang baryo si Addison. Tamang-tama din at pauwi na siya sa kanilang bayan para magbakasyon at makipiesta. Wala na rin siyang budget at allowance para sa pag-aaral. Pero ang totoo ay tinatamad na talaga itong pumasok. Nang gabing iyon sa bahay sila ng lolo ni Leo nagtulog at 4:00 pa lang ng madaling araw ay umalis na sila. Ang sabi ni Leo ay upang hindi daw sila mabilad masyado sa araw. May kalayuan pa kasi ang lalakarin nila matapos ang 1 oras na biyahe. Mga 1 oras din na paglalakad bago marating ang bahay nila Leo mula sa proper. Pagdating ay magiliw silang sinalubong ng mga magulang at ibang kaanak ni Leo. Sobrang saya ng mga ito na may bagong panauhin ang nasalta sa kanilang lugar. Minsan lang kasi may dayo sa kanila dahil sobrang layo sa kabihasnan. Kaya todo alaga ang mga ito. Kumakatay pa ng mga natibong manok upang may masarap na ulam ang panauhin. Sinisiguro ng mga ito na uuwing walang reklamo ang sino mang mapadpad sa lugar. Nako, tamang-tama at piyesta ng aming mahal na patron sa susunod na araw. Masaya rito. Bukod sa maraming handaan, may sayawan din sa gabi. Masayang balita ng ina ni Leo. Alam niya na po iyon, inay. Kaya nga po nandito yan para makapiesta. Nakangising saad ni Leo. Napatango na lamang ang ginang. Ngunit may babala ang ama nito. Huwag kayong makipagsayawan o makipag-inuman sa mga taga-kabilang sityo, Leo. Yung mga hindi mo masyadong pamilyar na babae. Huwag kayong makipaglapit. Paalala ng ama. Tumango-tango lang si Leo, samantalang si Addison ay nagtaka kung bakit hindi pwedeng makipaglapit sa mga karatig sityo. Bakit daw ba? Bulong niya kay Leo. Nako, halos mga aswang lahat ng mga nakatira dyan sa kabilang sityo. At nakipiesta pa ang mga iyon dito. Minsan na may miktima.
Kung minsan naman ay nanghahawa, lalo na sa mga katulad mo na dayo sa lugar. Siguradong pag-iinitan ka nila. Kaya dikit ka lang sa akin ha. Mahabang kwento at bilin na rin kay Leo kay Addison. Halatang may maputing bayag ang binatilyo. Kwento pa lang ay halatang takot na ito. Kaya napatawa ang kaibigan. Ngunit todo tanggi lang si Addison na hindi siya takot. Nang sumunod na araw, sumama ang dalawa sa ama ni Leo sa kanilang sakahan. Tumulong na rin siya sa pag-aani ng produkto nitong kamatis at siling labuyo para dalhin sa baryo at ibenta. May kukuha na kaagad niyon pagdating ng baryo dahil inaangkat rin sa lungsod ang kahon-kahon na inaani nito. Kahit papano ay nalilibang rin ang mga ito sa pag-aani. Samantalang ang ina ni Addison ay halos hindi na makatulog sa sobrang pag-aalala para sa kanya. Kung saan na ba siya napadpad at hindi man lang nagpaalam. Taliwas naman sa reaksyon ng ama nang malaman nitong naglaya si Addison ay tila nabunutan pa ng tinik ang Ginoo. Pinalaki naman niya kasi ito na ang tama. Hindi naman siya naging masamang impluwensya dahil wala rin naman siyang bisyo at barkada. Sadyang iba lang talaga ang pakpak ng kanyang anak na hindi niya alam kung saan nagmana. Unang gabi ng sayawan, sa mga sunata na pinapatugtog ng DJ ay napapaindak na si Addison. Nasa bahay pa lang nila ni Leo. Nakaharap kasi ang isa sa mga trompa sa kanilang bahay. Mabilis ang dalawang gumayak at bago bumaba ng bahay ay pinaalalahan ng muli ng ginang ang dalawa. Pinaalis na ang mga ito nang biglang pigilan ng ama ni Leo. Inabutan sila ng tig-3 kalamansi. Ang bilin nito ay huwag iwala sa bulsa. Magagamit daw ng mga ito ang kalamansi kung kinakailangan. Pagdating sa sayawan, isang kababata ni Leo ang kanyang namataan. Kaagad niya itong nilapitan. "Tol, Glenn, umuwi ka rin pala. Di ba sa lungsod ka nag-aaral ng high school?" Tanong pa nito sa kanyang kababata. Magkaklase sila noong elementarya sa paaralan ng primarya na nasa kanilang sityo. "Oo, tol. Nakakamiss ang piyesta rito sa atin," sagot nito kay Leo. Habang nagsasayawan ay nalilibang sila sa pagkukwentuhan. Ipinakilala rin ito si Addison kay Glenn. Naging magkaibigan na rin sila maging ng mga kaibigan at barkada ni Glenn. Hanggang sa nagkayayaan ang mga ito sa inuman. Lumabas sila ng sayawan para maghanap ng pwedeng maging pwesto. May namataan silang isang pwesto ng tubaan. Mag-asawang nasa kalagitnaan na ang edad ang nagbabantay. Nasa 5 lamang ang customer na mga ito. At ito din ang pinakadulong pwesto. Habang ang ibang pwesto ay punong-puno ng mga nag-iinuman. Kaya napagdesisyon na ng magkakaibigan na doon na lang sila sa pwesto ng mag-asawa na hindi masyadong matao. 3 ang mga kasamahan ni Glenn, samantalang 2 lang sila ni Addison. Nakaupo silang paikot at inumpisahan ang tagay. "Tamang-tama. At dito kayo napunta. Alam niyo bang may libreng pulutan bawat galon ng tuba ni Aling Mamay?" Nakangising saad ng isa sa mga naroon. Sobrang tuwa ng magbarkada. Lalo na si Addison na sa inuman ay halos pulutan na lang ang mas nilalantakan. Adobong pusit sa malaking mangkok ang ibinigay ng ginang. Nakangisi itong inaabot sa kanila ang nasabing pulutan. Kaagad na umupo ang mga ito nang inabot na rin ang 1 galon ng tuba at ang baso. Uupo na rin sana si Addison nang makitang titig na titig sa kanila ang lalaking may-ari ng pwesto.
Kakaiba pa ang mga mata nito. Mapula. Kaya napatingin na rin siya sa mga nakainom na naroon. Nagtaka siya. At tila ganoon rin ang kulay ng mga mata. Napaisip na lamang ang binatilyo na baka refleksyon ng ilaw. Subalit hindi siya kumbinsido. Ramdam niyang iba talaga ang kulay, kaya tinitigan niya isa-isa ang kanyang mga kasamahan. Normal naman. Nangilabot si Addison at mabilis na dinikitan ng kanyang balikat ang kasamang si Leo. Napakunot noon naman ang isa, kaya agad siyang bumulong dito. Leo, ang mga mata nila, titigan mo. Kaagad na tumingala ang kaibigan. At isa-isang tinitigan ng may-ari, maging ang nasa tabing nag-iinuman. Tsaka lang din napansin ni Leo, nakakaiba nga ang mga mata ng mga ito. Biglang napatingin si Leo sa pulutan na noon ay nasimulan ng isubo ng mga kasamahan ni Glenn. Nagsimula na kasi ang mga itong mag-inuman. Ikaw na, Leo. Ano ba kayong dalawa? Bakit parang kakaiba ang mga reaksyon niyo? Tanong pa ni Glenn, sabay abot ng baso na may laman ng tuba. Naalala ni Leo ang paalala ng ama, maging ang pabaon nitong kalamansi. Kaagad nitong dinukot ang kalamansi sa bulsa. Tinusok ito gamit ang kuko ng kanyang hinlalaki at piniga sa mangkok ng inihaw na pusit. Tika lang, sandali tol. May kailangan lang akong masiguro, wika niya. At saka sinimulang pigaan ng kalamansi ang pulutan na nasa kanilang harapan. Nasaksihan nila ang biglang pagbula ng pagkain ng mapatakan ng kalamansi. Bawat mapatakan nitong kulay itim na sarsa ng pusit ay naging kulay pula na sobrang labot. May kakaibang sahog na namataan si Addison, kaya kinuha niya ang kutsara para hawiin ang ibang nakasapaw. Nanlaki ang kanilang mga mata nang tumambad ang piraso ng tenga at mata ng tao. Hindi napigilan ng magkaibigan ang pagkaduwal sa nasaksihan. Hakbang na sana palayo ang mga ito nang biglang harangan ng may-ari at ng ibang nag-iinuman. Anong ginagawa niyong lima? Tahimik kami nag-iinuman rito. Ngunit lumapit kayo para makiinom. Nilibre pa kayo ng pulutan. Ngayon iiwanan niyo lang. Galit na tanong ng lalaking may-ari ng tubaan. Aswang kayo. Hindi kayo dapat nandito. Ngayon, padaanin niyo kami dahil kung hindi, irereklamo namin kayo sa barangay. Hindi kayo dapat nakapwesto dito. Matapang na sagot ni Leo. Hakbang na sana sila nang makitang tila sobrang dilim ng buong paligid. Tumahimik rin bigla. Ang kaninang mga karatig pwesto ay biglang naglaho. Biglang nataranta ang mga ito. Subalit alisto pa rin ang utak ni Addison. Mabilis niyang dinukot ang 3 kalamansi. Ibinigay niya ang 2 sa iba pang kasama. Ang natirang 2 ni Leo ay dinukot na rin niya para ibigay ang isa sa kasama ni Glenn. Sinabi niya sa mga itong kahit anong mangyari ay huwag bitawan ang hawak na kalamansi. Nagsimula nang humakbang palapit sa kanila ang mga ito. Halos nangangatog na ang mga tuhod ni Addison. Takot na siya sa bugbog ng ama, sa mga aswang pa kaya. Nang sinabi ni Leo na tumakbo ay kaagad silang kumaripas lahat. Ngunit rinig nila ang halakhak ng mga ito. Habang tumatakbo ay iniisip ni Leo kung ano ang mabisang pangontra sa bagat. Alam nilang nabagat sila. Gusto ng mga aswang na sila'y maging biktima ng gabing iyon. Kaya sila pinailalim sa itim na mahika o kapangyarihan. Halos paikot-ikot na lang sila sa isang lugar. Halatang pinaglaruan sila ng mga aswang. Pero binalaan ni Leo lahat na dapat hindi sila maghiwa-hiwalay na 5.
kailangan nilang magkadikit lagi para protektahan ang isa't isa. Hanggang sa may tela isang malakas na hangin mula sa kanilang uluhan. Hindi nila napaghandaan ang isang nilalang na gustong dagitin ang isa sa mga kasama ni Glenn. Naiangat na ito sa ere, subalit nabitawan rin. Lahat sila ay isa-isang sinubukan na madagit. Pabalik-balik ang nilalang at tila hindi papayag na walang may mabihag isa man sa kanila. Hanggang sa dumami ang mga ito, mas lalong nabahala ang magkakaibigan. Ano ang laban nilang 5 sa lakas ng mga nilalang na iyon? Alanganin na para tumakbo at malapit na ang mga ito. Naalala ni Glenn ang kanyang kutsilyo na nakabaon sa sinturon. Maging ang kanyang 2 kaibigan ay mayroon nito. Kaagad na binunot iyon ni Glenn, maging ang 2 niyang kasamahan ay kanyang pinaalalahanan. Sumigaw si Leo na dumapa, kaya kaagad na dumapa si Addison. Maging ang 2 kasama ni Glenn ay napadaba na rin. Ngunit si Glenn ay nananatiling nakatayo. Tinusok nito ang kutsilyo sa kalamansi. Kaagad ding binunot subalit na iwan pa rin ang kaunting katas ng kalamansi sa hawak na kutsilyo nito. Hinintay niyang lumapit ang mga nilalang. Isa sa mga ito ang papalapit sa kanya. Inipo ni Glenn ang buong lakas at kumuha ng tiyempo para saksakin ang nilalang sakaling nasa harapan na niya. Nang mangyari iyon, ay kaagad niyang ibinaon ang kutsilyo. Ngunit nadapyasan lang ito sa paa. Naghuhumiyaw ang nilalang na tila ba sobrang nasaktan sa tama ng saksak. Maging ang mga kasama nito nang marinig ang kakaibang hiyaw niya ay nagsitakas na rin. Saka lang nila narinig muli ang tugtuging sweet music. Nasa likod lang silang banda ng pestahan. Nagtaka lang sila kung bakit nag-iba ang kanilang kinaroroonan. Ang alam nila ay hilira ng mga inuman ang kanilang pinuntahan. Subalit wala man lang silang mamataan na kahit isa. Napagtanto nilang ginamitan sila ng mahika ng mga nilalang na iyon. Mabuti na lang at may pinabaon na kalamansi ang mga magulang ni Leo. Iyon yata ang unang naging mabisang panangga nila sa mga iyon. Tahimik lang si Addison at hindi nakisali sa usapan. Napansin ito ni Leo, kaya tinanong niya ito kung bakit. At ilang saglit lang ay may naaamoy silang kakaiba. Nangangamoy panghi kaya tanungan na sila kung sino ang naihi. Binulungan ni Leo si Addison at tinanong kung ito ba ang nangangamoy. Hindi naman ito tumanggi. At ang dahilan ay hindi nito napigilang maihi dahil sa takot. Napailing na lamang si Leo. Nagdesisyon na magpaalam na sa dating kaklase dahil kailangan na nilang umuwi. Habang naglalakad pa uwi, ay di mapigilan ni Leo ang pagtawanan ang kaibigan. Noong una, nayamot pa ito ng naihi ito. Ngunit sa huli ay tawang-tawa ito sa pagiging duwag ng kaibigan. Tawa ka pa ha? Paano kung nadagi tayo ng aswang? Tanong pa ni Addison sa kasama. Sabi daw, masamang damang matagal mamatay. Kaya hindi pa natin oras. Biro ni Leo dito. Napailing na lamang si Addison. Pero sumumpa siya sa kanyang sarili na hindi na muling sasama pa sa lugar na hindi pa niya kabisado. Mag-aaral na rin siyang mabuti at hindi na magiging tamad pa sa mga gawaing bahay. Nabugbog nga siya ng ama pag-uwi. Ilang turok lang naman ang antay-titano ang natamo ng kanyang kapatid na si Nene. Idagdag pa ang stress ng ina dahil ipinatawag na naman ito ng principal sa paaralan. Pero nangako naman ito na ayusin na ang pag-aaral. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, naging profesional si Addison at isa na ngayong ganap na pulis. Pero hindi na siya duwag
kasi atapang atao na. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Sana'y patuloy pa rin kayong makikinig kahit mabibingi na kayo. Alright. Sa dami ng mga naging tenant ni Aling Nerlen sa kanyang paupahang bahay, ay tanging si Peter lang ang kakaiba. Tahimik, seryoso at walang barkada. Mahilig din itong mapag-isa at halos hindi nakikipagtitigan kung kinakausap. Nasa edad 28 na ito, ngunit walang interes sa mga babaeng nagpapapansin sa kanya. Nakatulad ring nangungupahan sa malaking bahay na iyon. Iniintindi lang din ng landlady na sadyang may mga tao talagang sobrang mahiyain. At malamang ay isa na doon si Peter. Isang binata na galing pa ng probinsya at nagtatrabaho bilang isang construction worker. Updated din itong magbayad sa renta kada buwan. Isang araw, may isang lalaking tenant sa mismong nasabing paupahan ang nambuli sa binata. Kesyo bakla ito. At kaya laging nagtatago ay dahil mukhang gorilya. Hindi naman pinatulan iyon ni Peter. Sinamaan lang nito ng tingin ang nambuli. Ngunit kinagabihan iyon ay sinakitan ng tiyan ang lalaki. Naguhumiyaw ito sa sobrang sakit hanggang sa manghina. Hindi na nga ito inabutan ng liwanag at namatay. Simula noon ay marami na ang natakot kay Peter. Hindi man direktang inakusahan ng mga ito na si Peter ang may kagagawan ng kakaibang nangyari sa kanilang kasamang tenant. Subalit malakas ang kutob nila na ito talaga ang may gawa. Dahil tanging ito lang naman ang nakaalita ng lalaki bago pumanaw. Dumaan ang ilang buwan. Wala nang naglakas loob pa na mambuli sa lalaki. Respetado na ito ng mga kasamahang tenant o mga nangungupahan na rin doon. Mabait rin naman yung tao. Huwag lang abusuhin ang pagiging tahimik niya. Hanggang sa isang bagong nangungupahan ang napadpad sa lugar. Katabi ni Peter ang kwarto nito. Wala kasing may nag-atim na tumira sa katabing kwarto ng binata sa takot dahil sa nangyari sa dating tenant na kaalita nito. Hindi na mga ito alam ang chismis party sa binata. Ang mga tenant sa compound na iyon na umabot na yata ng 20 dahil sa dalawang palapag iyon at 30 por 30 ang lawak na may 4 na kwarto sa baba at 5 sa itaas. Ang iba ay bed spacer at ang iba ay buong kwarto, lalo na kapag pamilyado. Ang binatang si Peter ay mag-isa sa kwarto dahil mahilig yung mag-isa. Lingid sa kaalaman ng lahat ng mga nangungupahan, isang siloso ang asawang lalaki na nagngangalang Abner, ang bagong salta sa malaking bahay na paupahang iyon. Ayaw nito na maabutan ng asawa na nasa labas ng bahay pagdating galing trabaho. Likas ring mahiyain at hindi pala imik ang asawang babae nito na si Maxima. Mabait at mahinhin si Maxima. At tila may phobia ito sa mga lalaki na kapag nakakita ito ng lalaki ay nagtatago kaagad. Walang anak ang mag-asawang Abner at Maxima. Nasa edad 25 ang edad ng babae, habang ang lalaki ay nasa 30 pataas na. Kakarating lang noon ni Peter galing ng trabaho. Ginabi siya ng uwi dahil nag-overtime na naman ito. Saktong dadaan siya sa kwarto ng mag-asawa na nakaawang lang ang pintuan. Narinig niyang galit na galit ang lalaki sa asawa, kaya hindi napigilan ng lalaki na lingunin ang mga ito. Ngunit saktong nagtama ang kanilang mga mata ni Abner, kaya nasita siya nito. "Tinitingin-tingin mo, makikialam ka?" Galit na tanong dito ni Abner. "Abner, huwag mong idamay ang ibang tao, nakakahiya," saway ni Maxima sa asawa.
Subalit mas lalo lang itong nagalit sa asawa. Kalaguyo mo iyan oh, kaya mo ipinagtanggol. Galit na bulyaw nito sa asawa. Pinigilan ni Peter ang sarili na huwag magalit. Kay liit na tao at pisikal pa lamang ay wala na itong binatbat sa kanya. Kaya siya binansag ang gorilya ng iba dahil sa laki ng kanyang katawan. Ang laki ng maskulo at ang tangkad pa. Para siyang bouncer sa kids party. Hindi. Para siyang bouncer ng mga sikat na bar. Kaya alam ni Peter na pinagsesolusyon siya ng lalaki. Damberetso na lamang siya sa kanyang kwarto. Papalampasin niya ang tapang ng bago niyang kasamang tenant sa bahay na iyon. Pagpasok ng kanyang kwarto ay isinara na kaagad niya iyon. Narinig din niyang pabalibag na isinara ang pinto ng mga ito. Napailing na lamang si Peter dahil aminado siyang nagulat siya sa lakas ng kalabog na iyon. Paniguradong hindi lang siya ang nabulabog, kundi pati ang sa tapat nila at sa unang palapag ng bahay. Hindi ka na talaga nagbabago, Abner. Nakakahiya ka. Harinig ni Peter na reklamo ng asawa. Tila nahihirapan ng magpigil ang binata sa natutulog na halimaw sa kanyang katawan. Aminado siyang maikli lang ang kanyang pasyensya sa mga ganong uri ng tao. Ilang sandali pa ay may kalabog pa siyang naririnig tapos ay umiiyak na ang babae. Bahala ka sa buhay mo, dinig niyang bulyaw ng lalaki at pagkatapos ay bumukas na naman ang pinto at pabalibag din iyong isinara. Doon na tila unti-unting kumuwala ang halimaw sa katauhan ni Peter. Kaagad niyang kinuha ang nakatagong bote ng langis sa kanyang aparador. Pagkatapos ay ipinahid na nito sa katawan. Ilang sandali pa ay bigla na itong lumubo. Tinubuan ng mga mayayabog na balahibo ang katawan, mga pangil at mahabang kuko, at nagsimula na ring lumiwanag ang kanyang paningin sa dilim. Binuksan niya ang kanyang bintana sa likod ng bahay. Madilim doon at bakanting lote na, kaya walang may makakakita sa kanya. Kaagad niyang sinundan ang lalaki. Sakay ito ng pagmamay-ari nitong motorsiklo. Matulin tong pinatakbo ang dalang motor at wala nang ibang bumiyahe ng mga sandaling iyon dahil malalim na ang gabi. Matulin lang na tumakbo si Peter sa gilid ng kalsada. Kapantay niya ang motorsiklo na tumatakbo sa gitna ng kalsada. Mga 10 kilometro na ang narating nito nang biglang tumigil sa isang maliit na iskinita. Palihim pa rin itong sinundan ni Peter hanggang sa tumigil ito sa isang maliit na bahay. Kaagad itong bumaba at kumatok ng pinto. Binuksan naman ito ng babae. Nangangamoy hinog na langka ito sa ilong ni Peter, subalit pinigil niya ang kanyang sarili. Hindi niya pwedeng biktimahin ang inosenteng sanggol sa tiyan ng babae. Napailing si Peter. Kaya pala sobrang angas nitong magalit dahil may ginawang kabulastugan. Dinadaan lahat sa init ng ulo upang hindi mapaghalataan. Pero wala na siyang balak pa na papauwiin ito sa babaeng kinakasama nito. Hindi rin niya alam kung sino sa mga ito ang orihinal. Pero ang katulad nitong lalaki para kay Peter ay hindi dapat binibigyan ng pagkakataon pang mabuhay. Matagal na nag-abang si Peter sa labas. Inakala niyang hindi ito uuwi. Ngunit naghintay pa rin siya dahil malayo pa naman ang umaga. Hindi nga siya nagkamali. Lumabas na ito at sumampa na sa kanyang motorsiklo. Doon na kumuha ng pagkakataon si Peter. Sa medyo masukal na daan at maraming mga malalaking kahoy, doon niya inabagan ang lalaki. Inunahan niya ito roon. Sa taas ng puno siya nakatayo habang inaabangan ang lalaki. Nang malapit na ito ay tumalaw ng napakataas si Peter na nasaan yung halimaw pa rin. Dinambahan niya ang lalaki at saktong sa likod siya nito bumagsak. Diretsong natumba ang minamaneho nitong motorsiklo.
Sumadsad sa lubak-lubak na kalsada, kaya napahiyaw ito sa sakit. May mga dugo na ring sumirit sa ulo nito. Subalit matibay pa rin ang hininga at nakapagsalita pa rin. "Ayop kang aswang ka," sambit nito nang nakatingin kay Peter. "Ikaw rin naman. Tao ka nga, pero asal hayop rin. May lahing aso na doon at dito ang ibinabahay." Litanya ni Peter sa matigas na boses. "Sino ka ba? Bakit ka nanghingi alam sa buhay ko?" Angil nito na nanghihina na. "Wala naman sana akong pakialam sa buhay mo eh. Pinilit mo lang akong magkaroon," sagot ni Peter. At hindi na niya hinayaan pa itong magsalita. Kaagad na nitong biniyak ang ulo ng lalaki. Utak nito ang kanyang pinagkaabalahang maging pagkain sa gabing iyan. Pagkatapos maubos ang utak nito, ay kaagad na niyang sinipsip ang natirang dugo nito sa katawan. Nang mabusog ay iniwanan niya itong nakahandusay sa gitna ng kalsada. Kinabukasan ay nagkulong ang binata sa kanyang kwarto. Liliban muna siya dahil gusto niyang makiusyoso. 5:00 nang magising siya dahil sa gulgol ng babae sa kabilang kwarto. Marahil ay may nakakita na sa bangkay ng asawa nito at naabisuhan na rin sa nangyari. Nakonsyensya man ang binata ay pilit niyang mawala iyon. Hindi dapat siya makonsyensya sa kagaya ng lalaking iyon na abusado at salawahan. Lumabas siya ng kwarto at inabangan ang babae kung kailan lalabas sa kwarto nito. Ilang oras din bago ito lumabas. Yakap ang damit ng asawa at mugto ang mga mata dahil sa walang tigil na pag-iyak. Hindi alam ni Peter kung bakit apektado siya sa nararamdaman ng babae. Tila kinayumos ang kanyang dibdib sa mga sandaling iyon. "Ayos ka lang?" tanong niya rito kahit alam naman niyang hindi okay. Wala na ang asawa ko. Na-aksidente. Umahagulgol ng kwento nito. Tahimik lang si Peter. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Alam naman na niya. Sayang-saya pa nga siya habang nilalantakan ang utak at dugo nito. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko man lang makita ang bangkay ni Abner. Kanina ko lang din nalaman na may asawa pala siya. Kaya pala hindi niya magawang pakasalan ako. Umiiyak na wika nito. Mas lalong nanlumo si Peter. Iyon yata ang mas masakit sa parte nito. Hayaan mo na. May mga lalaki talaga na ganoon. Hindi mo deserve ang ganoong klase ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Tutulungan kita sa lahat ng bagay. Wika niya rito at nilapitan ng babae para yakapin. Doon lang din ang mga ito nagpakilala sa isa't isa. Matapos ang libing ni Abner, nagdesisyon si Maxima na umuwi na muna sa kanilang probinsya. Tila hindi pa niya kayang maghanap ng trabaho dahil wala pa siya sa focus at tila hindi pa niya makalimutan si Abner. Kapos na rin siya sa pera para pambayad sa renta at pagkain sa araw-araw. Naabutan siya ni Peter sa ganoong sistema kaya nagtaka ang binata. "Sima, anong ginagawa mo?" tanong ni Peter dito. Peter, nariyan ka na pala. Heto nagliligpit. Kailangan ko munang lisanin ang lugar na ito. Wala na akong panggastos at wala pa akong trabaho. Pag-amin nito. "Hindi mo kailangang umalis, Sima. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Tutulungan kita sa lahat ng bagay. Kaya ako na ang magbayad sa renta mo. Hindi rin kita pababayaan sa pagkain mo." Saad ni Peter. Nako Peter, sobrang bait mo na sa akin. Masyado nang nakakahiya. Reklamo ni Maxima. Ngunit iginiit pa rin ni Peter ang nasabing tulong. Pinaliwanag niya rito na wala siyang ibang sinusuportahan dahil malawak ang kanilang lupain sa probinsya.
Gusto lang talaga niya na sa syudad magtrabaho at mapag-isa, kaya napadpad siya sa bahay na iyon. Napayakap si Maxima sa binata sa sobrang tuwa. Napagtanto ni Peter na kaya niya ginagawa iyon sa babae ay dahil lihim na nga niya itong minamahal. Ngunit pilit niya pa ring ikinukuble dahil sa kanyang tunay na katauhan. Makalipas ang 1 taon, walang pagbabago sa pagkikitungo ng binata kay Maxima. Ang hindi niya alam ay unti-unti nang nahulog ang loob ng babae sa kanya dahil sa sobra-sobrang kabutihan na ipinapakita ng binata. Hindi niya naranasan noon ang mabuhay prinsesa sa piling ni Abner. Laging bugbog at puro pasa ang natatamo niya rito, lalo na kapag uuwing lasing. Hanggang umabot na sa punto na naglakas loob si Sima. Nakausapin ng binata isang gabi na umuwi ito galing trabaho. "Magandang gabi, Sima. Kumusta ang araw mo ngayon?" Masayang bati nito. Kaagad itong hinarap ni Sima. Tiningala at tinitigan ng matagal. Bakit?" Kunot noong tanong ni Peter dahil sa kakaibang ipinapahiwatig ng mga mata ni Sima. Peter, bakit ang bait mo sa akin? Diretsong tanong ni Sima sa binata. Natigilan saglit si Peter sa tanong na iyon. Nais man niyang sabihin na matagal na niya itong gusto, ay wala siyang lakas ng loob na ipagtapat dito ang lahat. Anong klaseng tanong yan? Siyempre kailangan mo ng tulong, kaya tinulungan kita. Sagot ni Peter dito na hindi tumitingin. Iyon lang? Tanong pa ni Maxima rito. Anong klaseng tanong kasi yan, Sima? Angil ni Peter. Bakit ba ang manhid mo, Peter? Hindi mo ba nakikita? Mahal na kita. Laging magulo ang utak ko sa sitwasyon nating ito. Bakit ba sobrang bait mo sa akin? Mahal mo rin ba ako? Lakas loob na tanong ni Maxima. Hindi. Mahinang tugon ni Peter. Taliwas sa nararamdaman niyang kanyang puso. Pilit ikinukubli ang katotohanan dahil sa namumuong takot. Aalis na ako, Peter. Ayokong umasa. Tama na ang minsang kabiguan na naranasan ko. Sapat na ang salitang binitawan mo. Kung hindi mo ko kayang mahalin, hindi ko ipipilit. Litanya ni Maxima. Kaagad na nitong kinuha ang malaking bag na noon ay nakahanda na palang bitbitin. Nalito si Peter at hindi alam ang gagawin sa mga sandaling iyon. Akmang bubuksan na ni Maxima ang pintuan kaya mabilis itong kinabig ni Peter hawak ng bewang. Bitawan mo ko, Peter. Aalis na ako sa ayaw at sa gusto mo. Pagmamatigas nito, ngunit hindi ito binitawan ng binata. Kaya mo kayang tanggapin ang katauhan ko, Sima? Tanong ng binata rito. Tiningala ito ni Sima nang nakakunot ang noo. Tinitigan niya ito sa muka. Unti-unting nagbago ang anyo ni Peter. Mas lalo pa itong tumangkad at lumaki ang mga maskulo. Napamulagat ang mga mata ni Sima nang makita ang unti-unting pagtubo ng balahibo sa mga kamay at buong katawan ni Peter. Maging ang mga kuko nito at pangil. Napaatras si Sima. Ramdam niya ang pagtakas ng lakas sa kanyang buong katawan. Napaupo ito sa sahig kaya napaatras ng konti si Peter. Masyado yata kitang kinaulat. Patawad. Sambit ni Peter na noon ay unti-unti nang bumalik sa anyong tao. Sorry. Sambit ulit ni Peter na noon ay nakatalikod na kay Maxima. Isa kang aswang? Tanong pa niya rito. Oo, Sima. At ako ang may pakana kung bakit namatay ang asawa mo. Dahil nalaman kong niloloko ka niya. Ginawa ko iyon
Dahil alam kong unang kita ko pa lang na sinasaktan kanya ay apektado na ako. Dahil alam ko sa sarili ko na gusto kita. Pero kung gusto mong ipakulong ako o kung anumang parusa ang gusto mo para sa akin ay handa akong tanggapin iyon. Mahabang litanya ni Peter. Tahimik lang si Maxima ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang magalit. Kung bakit hindi niya magawang maluha. Iniwanan siya ni Peter na nakatulala. Walang reaksyon sa mukha nito. Inakala ni Peter na iiwanan na siya ni Maxima. Subalit nagulat na lang siya nang bigla siyang sundan ni Sima sa kanyang kwarto. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang mandiri sa'yo, Peter. Kung bakit hindi ko magawang magalit. Marahil ay sobrang mahal na talaga kita. Litanya ni Sima na noon ay nakayakap na sa likod niya. Sa unang pagkakataon na may pumatak na likido sa mga mata ni Peter, hindi dahil nasasaktan, kundi dahil sobrang saya nito sa ginawang pagtanggap sa kanya ng babae sa kabila ng dalawa niyang katauhan. Nagsama ang dalawa bilang mag-asawa. Mas lalo pang minahal at inalagaan ni Peter ang kinakasama hanggang magdesisyon na itong magpakasal sa huwes upang tuluyan na maging formal at legal na mag-asawa na sila. Isa lang masasabi ko. Tiyanak all. Isang mapagpalang araw, Sir Caspar, at sa inyong masusugid na mga tagapakinig. Tawagin niyo lang ako sa aking pagkakakilanlang bilang Ben. Edad 30 mahigit na at naninirahan dito sa isang apartment sa Caloocan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa tunay na karanasan ko noong naninirahan pa lamang ako sa Bulacan at ngayong dito na din ako naninirahan sa Caloocan. Bali, dalawang pangyayari ito mga kaaswang. Uunahin ko na munang ibahagi ang karanasan ko noong naninirahan pa lamang ako sa Bulacan kasama ang asawa ko taong 2016. Naninirahan kami noon sa Norsagaray, Bulacan. Pagmamaneho ng tricycle ang naging trabaho ko noon sapagkat hindi ako natanggap sa pabarikang nais kong pasukan. Nang mga panahong ito ay nag-umpisa pa lamang kaming bumuo ng pamilya ng asawa kong si Janeta. Nakatira kami sa puder ng mga magulang ko. At dahil may kalakihan ang bahay ng mga magulang ko at may tindahan sa bungad, napagpasyahan ng aking ina na ipaubaya na lang ang tindahan namin sa asawa kong si Janita. Kasalukuyang nagdadala ng tao din kasi ang asawa ko noon. At dahil maselan ang pagbubuntis niya sa panganay naming anak, kahit nasa pangatlong buwan pa lang ang tiyan niya, parati siyang nahihilo at nasusuka. Nang patignan namin siya ng doktor, ay mababa daw ang kapit ng bata. Kaya mas maiging manatili lang sa bahay ang asawa ko. Kaya naman pinatigil ko muna siya sa pagtatrabaho. At ako na muna ang umako sa lahat ng gastusin namin. Dahil di din naman sanay ang asawa ko na magpermi sa bahay nang walang ginagawa. Kaya naman binigyan ko siya ng puhunan para magtinda-tinda kahit kaunti lang. Natuwa naman ang asawa ko nang epesto kami ng mga magulang ko sa tindahan. At matagal na din niya umano gusto subukan ang pagtitinda. Habang nagtitinda ang asawa ko, ay kumakayod naman ako sa pagtatricycle para makaipon kami ng panggastos niya kapag manganak na siya. Kadalasan nga ay inaabot na ako ng madaling araw sa paradahan ng tricycle, kakaantay ng mga pasahero. Tuwing uuwi naman ako ay parati kong dinadalhan ng pasalubong ang asawa ko.
Kapag nauubos naman na ang paninda niya ay ako na rin ang namamalengke ng mga paninda niya sa tindahan. Hindi ko talaga siya hinahayaan na lumabas-labas ng bahay at baka mapano pa siya. Ingat na ingat ako sa asawa ko ng mga panahong iyon dahil gustong gusto ko na din noon na magkaanak. Oh, bakit ang aga mo naman ata magbukas ng tindahan? Madilim ba? Dapat nagpapahinga ka pa. Minsang sita ko sa asawa ko nang maabutan ko siyang nagbubukas na ng tindahan. Kakaaway ko lang din noon galing sa pamamasada ng tricycle. Kasi mahal, nalimpungatan ako at di na ako makatulog. Sayang naman kung may bibili din ng kape. Tugon niya sa akin habang pinagpapatuloy ang pagtatanggal ng mga pansarado sa tindahan. Mga makakapal na plywood lang iyon. Yun bang karaniwang ginagamit ng mga taga-probinsya na pansara ng mga tindahan nila? Ang kulit mo talaga. Ang dilim-dilim pa ng paligid. Pagka mamaya niyan, aswang pa ang bumili sa'yo dito. Pagbibiro kong wika na ikinatigil naman niya at napatawa ng bahagya. Di ayos at bainamano ko siya. Natatawa niyang sabi. Pailing-iling na lang ako at sinabing ako na ang magbubukas ng tindahan at kainin na lang niya ang dala kong lugaw. Kahit kailan talaga ay wala akong panama sa asawa ko pagdating sa kalakuhan at mabilis lang itong sumakay. Agaran niya nang inasikaso ang pagkaing dala ko habang ako naman ay ipinagpatuloy ang pagbubukas ng tindahan. Nang malapit na akong matapos sa pagbubukas ay nasipat ko ang isang matandang babae di kalayuan. Nakatingin ito sa gawin ng tindahan namin. At tila ba, titig na titig ito. Nasipat ko pang may hawak-hawak itong kahoy na sa tingin ko ay tungkod niya. Dahil base sa nakita ko, nasa mahigit 60 na ang edad ng matanda at kulubot na ang balat niya. Nang magtama ang aming paningin, ay napakunot ang noo ko. Dahil nakipagtigasan ito ng titig sa akin, kahit medyo madilim pa ang paligid, ay kitang-kita ko talagang hindi kumukurap ang mga mata ng matandang babae. Mahal, halika na. Sabay na tayo kumain at lalamig na tong lugaw. Rinig kong wika ng asawa ko. Kaya naman napatingin ako sa kanya na hinihintay na pala ako. Hoy, halika na. Lalamig na tong lugaw, sabi ko. Ulit niya pa. Bago ako lumapit sa asawa ko ay tinapunan ko pa ulit ng tingin ang matandang nakatingin sa akin. Subalit nang tignan ko ulit ito, ay bigla na lang nawala ang matanda sa kinaroroonan niya. Nagtaka man ako ay hindi ko na lang pinansin ang nakita ko at baka kung sinong kapitbahay lang namin ang matandang iyon. Hindi naman kasi liblib ang lugar namin, kaya hindi lahat ay kilala namin. Nang makalapit na nga ako sa asawa ko ay pinagsaluhan na namin ang dala kong pagkain. Matapos ang araw na iyon, ay makailang beses ko pang nakita ang matandang babae na nakipagtitigan sa akin noong maabutan kong maagang nagbukas ng tindahan ng asawa ko. Hindi lang 2 o 3 beses iyon. Sapagkat sa tuwing inaabot ako ng madaling araw o kalaliman na ng gabi sa pag-uwi, ay tsaka ko naman nakikita ang matandang ito. Parati din itong nakatingin sa gawin ng tindahan namin na para bang may inaabangan kung ano. Hindi naman ako naglakas ng loob na kumprontahin ang matanda dahil baka nagkakamali lang ako. Hanggang sa isang madaling araw noon, kinagabihan ay nasiraan ako ng tricycle. Kaya naman hindi na muna ako namasada dahil hindi ko rin naayos ang sira sa tricycle ko.
Pinagpahinga ko na lang din muna ang asawa ko at sinabi kong ako na ang magbubukas ng tindahan. Dahil sa maaga akong nagising noon, mga 3:00 ng madaling araw ay napagpasyahan kong magbukas na ng tindahan. Nagbabaka sakaling may mga bibili ng maaga. Maayos ko namang nabuksan ang tindahan. Naglaro pa nga ako sa cellphone ko noon habang nag-aantay ng bibili. Hanggang sa napansin ko na lang na may sumisilip-silip mula sa labas ng tindahan. Sa pag-aakala ko na bibili iyon ay tinanong ko kung ano ang kanyang bibilhin. Marami-rami na rin ang laman ng tindahan namin noon. Kaya naman hindi ko gaanong nakikita ang mukha ng nasa labas. Tanging mata at ilang bahagi lang ng mukha nito ang nakikita ko. Ano pong bibilhin niyo? Tanong ko sa taong nasa labas ng tindahan. Nakailang tanong pa ako subalit hindi pa rin sumasagot ang tao sa labas. At nang tignan kong maigi iyan, ay nakita kong matanda na pala ito. Kaya naman naisip ko na baka hindi niya lang ako narinig. Ano pong bibilhin niyo, Nay? Tanong ko ulit at medyo nilakasan ko na ang boses ko para maagaw ko ang pansin niya dahil kanina pa siya silip ng silip sa mga paninda namin. Dahil sa ginagawa ko ay nakuha ko naman ang atensyon niya at nanlalaki pa ang mga matang napatingin sa akin. May sanggol kayo? Garalgal na wika niya. Nagtaka naman ako sa sinabi niya at nakita kong sumilip-silip na naman siya sa loob ng tindahan namin. Nang sundan ko ang tinitignan ng matanda, ay tsaka ko lang napagtantong ang asawa ko palang si Janeta ang pilit niyang tinitignan. Sa tindahan din kasi kami noon natutulog. Kung wala po kayong bibili, Nay, makakaalis na po kayo. Mariing wika ko. Napaatras pa ako bahagya ng ilusot ng matanda ang kanyang kamay sa maliit na bota sa aming tindahan kung saan namin inilulusot ang panukli sa mga bumibili. Kamuntikan pa akong mapatumba sa gulat nang makita ko ang kamay ng matanda. Kulubot na kulubot ito at mahahaba ang kuko. Idagdag mo pang may mga makakapal itong buhok sa kamay na animoy kamay ng unggoy iyon. Nagpupumilit iyong makapasok. Nang balingan ko ng tingin ang matanda ay nakita kong nanlilisik na ang mga mata nito at parang galit na nagwikang, "Bibiliin ko ang bata. Akin na ang bata." Nag-aangil nitong wika habang walang humpay sa pagtulo ang malalapot niyang laway. Umalingasaw na rin ang napakapanghi nitong amoy at amoy na bubulok na sugat na tiyak kong sa kanya nagmula. Napasigaw pa ako ng aswang at sa lakas noon ay nagising ang mga magulang ko na nasa sala lang natutulog. Dahil sa taranta ko ay naisaboy ko sa nilalang ang asing rerepakin pa lang ng asawa ko nang nasa buo na nakalagay, "Di kalayuan sa akin." Umangil ng malakas ang matanda sa kahinila palabas ang kamay niyang nakalusot sa maliit na botas. Agaran itong nagtatakbo papalayo. Lalabasin ko pa sana ito subalit pinigilan ako ng aking ina nang makasalubong ko silang papasok sa tindahan. Taktinay, may aswang. Inaaswang ang asawa ko." Galit na singhal ko at kabadong-kabado na talaga ako ng mga oras na iyon. Pinakalma naman ako ng aking ina at sinabing ang mga kapatid at ama ko na ang hahabol sa aswang. Bantayan na lang umano ang asawa kong mahimbing pa rin sa pagtulog. Dahil sa galit at takot ko noon ay nag-away pa kami ng asawa ko at nasisi ko siyang bakit ang himbing pa rin ng tulog niya samantalang inaaswang na siya. Sa bigla ko pa noon ay nasabi kong yari siya sa akin kapag may nangyaring masama sa magiging anak namin.
Nang makita kong umiiyak ang asawa ko at sinabing wala naman siyang kaalam-alam sa mga nangyayari at bakit sa kanya ako magalit, ay tsaka lang ako nahimasmasan. Ako patuloy ang napagalitan ng mga magulang ko dahil may mga pagkakataong ganun daw talaga. Ayon pa sa aking ina, may mga aswang na may kakayahang patulugin ng mahimbing ang bibiktimahin nito at kahit na binibiktima na nila ay hindi ito magigising. Kaya wag ko daw ibunton sa asawa ko ang galit at takot ko. Sa halip ay siguraduhin kong hindi na babalik ang aswang na iyon. Agara naman akong humingi ng tawad sa asawa ko at sinunod ko nga ang payo sa akin ng aking ina. Nang makabalik naman ang mga kapatid at ama ko, hindi na daw nila naabutan ang matandang aswang. Napakabalis daw nitong tumakbo papalayo. Matapos ang araw na iyon, ay hindi ko na muli pang nakita ang umaswang sa aking asawa. Hanggang sa isang araw noon, habang nasa paradahan ako ng tricycle at nag-aantay ng pasahero, ay may nakita akong matandang babae na iika-ika at naglalakad papalapit sa amin. Sa tingin ko ay sasakay siya ng tricycle. Hindi nga ako nagkamali. Nang papasakay na siya sa isa naming kasamahan, ay agaran ako nagpresenta na sa akin na lang siya sumakay. Nang makalapit sa amin ang matanda, ay talagang namukhaan ko siya. Siya yung matandang makailang beses kong nakita at siya yung matandang nakipagtitigan sa akin. Tiyak kong siya ang umaswang sa asawa ko. Bahagya pa akong lumapit sa matanda para akayin ito dahil iika-ika na nga siya. Nang makita naman ako ng matanda, ay laking gulat niya. Kamuntikan pa siyang matumba. Mabuti na lang at naagapan siya ng kasamahan kong tricycle driver. Natatarantang matandang lumalayo sa akin. Tiyak kong nakilala niya ako. Kaya naman nginisihan ko siya at sinabing, "Ilibre na kita, Nay. Mukhang hindi ka nakapangbiktima kagabi eh." Wika ko. Nagmadali naman siyang sumakay sa tricycle ng kasamahan ko sa pilahan. At takot na siyang nagwikang nagmamadaling umano siya at umalis na sila. Wala naman ang nagawa ang kasamahan ko at pinaandar na nga ang tricycle niya. Tsaka lumarga kasama ang matandang babae. "Nganong takot na takot ata sa'yo ang matanda, tol? Anong ginawa mo doon?" Tanong sa akin ni Berto, ang kasamahan kong Bisaya na namamasada din. "Di punggal yung matandang yun, tol. Inaswang nun yung asawa ko, kaya hadlok sa akin yun." Tugon ko kay Berto. "Abay, mao ba? Aswang pala yun siya. Katanda na nun. Siguro walang mapagpasahan ang pagkaaswang niya." Napailing na lang ako at hindi na tumugon pa kay Berto. Matapos ang araw na iyon, ay ni anino ng matandang iyon ay hindi ko na muli pang nakita hanggang sa nakapanganak ang asawa ko. Naging maayos naman ang panganganak ng asawa ko hanggang sa lumipat kami ng bahay ng umidad ng 3 ang panganay naming anak. Nauso kasi ang tukhang noon sa lugar namin dahil sa maraming adik sa banda sa amin, ay napagpasyahan naming iwan na lang ang bahay ng aking mga magulang at lumipat kami ng bahay. Nagkataon din namang gusto ng asawa kong mapalapit sa kanyang mga magulang at kapatid na naninirahan sa Caloocan. Kaya naman pinagbigyan ko na siya sa kagustuhan niya. Nang makaipon kami ng pera ay nangupahan nga kami sa Caloocan, sa isang apartment kung saan nakatira din ang mga magulang at kapatid ng aking asawa. Naging maayos naman ang paninirahan namin roon. Nawala na rin sa isip ko ang aswang
dahil sa syudad na ang Caloocan at marami ng tao. Kaya naman hindi ko na talaga naisip ang makakaranas pa ulit ako ng pang-aaswang. Kaunting paliwanag lang mga kaaswang sa apartment na naupahan namin. Studio type lang ito at magkakatabi ang mga unit. 3 palapag at may rooftop na sampayan at pwede mong tambayan kapag gusto mong magpahangin. Ngunit ang likuran ng paupahang ito ay ibang-iba. Sa unit na naupahan namin ay mayroong bintana sa likurang bahagi. At dahil nasa 4 palapag kami, kapag sisilip ka sa bintana, ay matatanaw mo sa ibaba ang kapitbahay na nakatira sa likuran ng apartment. Noong unang kita ko pa nga roon, ay nagandahan ako maging ang asawa ko dahil marami silang pananim na mga punong kahoy at iba't ibang mga halaman. Marami din silang alagang mga aso at pusa na nagkalat lang sa bakuran nila. Subalit nang magtagal kami ng mga ilang buwan sa unit namin, ay halos gabi-gabi na kaming nakakaamoy ng napakabahong amoy. Yun bang amoy dumi ng kalabaw? At minsan ay dumi ng aso na napakalansa sa pang-amoy. Masuka-suka talaga kami ng asawa ko sa tuwing naaamoy namin iyon. Kahit anong linis at hanap namin sa nangangamoy, ay hindi talaga namin iyon mahanap. Nagtataka pa kami ng asawa ko noon dahil tuwing sasapit ang kalaliman ng gabi, ay tsaka lang nag-uumpisang umaalingasaw ang amoy. Mahal, ang tanda mo na talaga. Ang baho mo na, amoy ihi ka na. Minsang pabiro kong wika sa asawa ko nang makaamoy ulit ako ng mabahong amoy na sa ngayon ay mapanghina. Yun bang amoy ng matanda na parang naihi sa sarili niya? Hoy, buing ka. Hindi ah. Kita mong kakatapos ko lang maligo eh. Baka ikaw yung nangangamoy. Natatawa niyang tugon sa akin at inamoy pa ang sarili niya. Nang masiguro niyang hindi sa kanya nagmula ang amoy, ay sumingot-singot pa ito para hanapin ang mabahong amoy. Maging ako ay hinanap ko rin kung saan nagmula ang amoy na iyon. Nang dumako kami para sa bintana naming nakatapat sa likuran, ay agaran kaming napatakip sa mga ilong namin nang mas lalong bumaho ang naaamoy namin. Nagmamadaling isinara ng asawa ko ang bintana at nag-spray ng downy sa buong unit namin. Grabe naman ang amoy na iyon kung doon nagmumula. Nasa 4 palapag na kami. Sa isip ko noon. Dahil sa hindi naman nabago sa amin ang usaping mga aswang, ay duda na kami ni Janeta na may kakaiba talaga sa bahay na iyon. Kaya naman ng mga kapitbahay sa amin ang nakababatang kapatid ni Janeta, ay tinanong namin ito patungkol sa naaamoy namin tuwing sasapit ang gabi. Doon lang namin napag-alamang Edith ang pangalan ng matandang nakatira roon at bibihira lang daw ito lumabas ng bahay at makisalamuha sa ibang tao. Maging ang anak nito ay mailap din sa mga tao. Kaya naman naging bantog itong aswang maging sa mga karatig lugar ay kinakatakutan at iniiwasan itong si Edith. Mabaho rin daw kasi ito at maging ang kanyang bahay ay sobrang baho din dahil sa napakarami niyang alagang aso at pusa. Ayon pa kay Mela, ilang beses na daw itong pinabarangay dahil nga sa usap-usapang aswang ang matanda. Subalit ni isa sa mga nagbabarangay sa kanya ay wala namang pruweba at wala umano sa batas ang aswang-aswang na yan. Nananatiling usap-usapan na lang ang patungkol sa matandang si Edith dahil sa wala namang nakapagpatunay na talagang aswang ito. Kinilabutan man ako ay
Ipinagsawalang bahala ko na lang ang nalaman ko at baka paraning lang ako. Parati ko na lang sinasarado ang bintana sa unit namin na nakaharap sa likuran ng apartment. Magmula noon ay wala na kaming naaamoy na kakaiba at naglagay na rin ng mga pungontra sa aswang ang asawa kong si Janeta. Hanggang sa isang gabi noon, nakalimutan ng asawa ko ang mga sinampay niyang damit sa rooftop. Kaya naman nagpresenta na ako na ang kukuha dahil malalim ng gabi. O sige, kunin mo lahat at baka kasi umulan. Wika ng asawa ko habang nagpapatulog sa anak namin. Tango lang ang naging tugon ko at gara na akong umakyat patungo sa rooftop. Napakadilim pa roon mga kaaswang dahil wala namang ilaw at sa tingin ko ay nasa 11:00 na ng gabi iyon. Minadali ko na lang ang pagkuha ng mga damit na sinampay ng asawa ko. Marami din pala ang sinampay niya, kaya naman binalikan ko na lang ang iba. Ang dami mo palang sinampay, di mo sinabi. Natatawang reklamo ko sa asawa ko. Ay, oo mahal. Inisang labahan ko na lang kasi. Nakakapagod umakyat sa rooftop. Aniya pa. Napalatak na lang ako at umakyat na ulit sa rooftop. Pagkarating ko roon ay naisipan ko munang magyose at kakaunti na lang din naman ang natirang sinampay na kukunin ko. Habang nasa kalagitnaan ako ng pagyuyose ko, ay biglang nagbago ang samyo ng hangin. Bumaho ito at nakakaamoy ako na para bang nabubulok na sugat. Sa kuryosidad ko ay nasipan kong tumungaw sa parte ng rooftop kung saan tanaw ang bahay nila Aling Edith. Di ako kasing sa kanila na naman nagmumula ang mabahong naaamoy ko. Pagdungaw ko ay puro kadaliman lang ang nakita ko. Ni isang ilaw sa bahay nila ay walang nakasindi. Maliban na lang sa nasa may tarangkahan. Nang masanay na ang mga mata ko sa dilim, ay nakita ko ang mga aso nila. Mabuti na lang din dahil may buwan ang gabing iyan. Sinipat-sipat ko pang maigi ang likurang bahagi ng bahay. Ilang sandali pa, narinig ko ang paglangit-ngit at pagbukas ng pinto nila sa likurang bahagi. Napakunot-noo pa ako nang makita ko ang isang babaeng dire-diretsyong naglakad patungo sa isang mataas na puno ng mangga sa likuran nila. Laking pagtataka ko pa nang magsitakbuhan ang mga aso nila. Na para bang nababahag ang mga buntot ng mga ito. Sinundan ko pa siya ng tingin dahil kitang-kita ko na siya sa pagkakataong iyon. Tiyakong hindi si Aling Edith ang babaeng iyon. Maya-maya pa ay nakakarinig na ako ng panakanakang tunog na para bang kutsarang tinitik-tik sa babasaging plato. Nakakarinig na rin ako ng tunog bebe. Subalit pa isa-isa lang ang tunog nun. Tiyak kong aswang ang naririnig kong iyon dahil kung hayop ang naririnig ko ay sunod-sunod ang pagwakwak nun. Nang mga oras na yun kasi ay ibang-iba talaga. Hanggang sa kakadungaw ko ay nanlaki ang mga mata ko nang makita kong biglang tumuwad ang babae at hinahaplos niya ang bawat parte ng katawan niya na para bang may pinapahid itong kung ano. Tumutuwad-tuwad ito at idinidikit sa lupa ang kanyang muka. Ang mas lalong nagpagimbal pa sa akin ay nang hubarin niya ang kanyang suot na damit. Sa maniwala man kayo o hindi, kitang-kita ko ang mabuhok nitong katawan na animoy katawan ng unggoy. Nang sandaling iyon ay naalala ko na ang matandang umaswang sa asawa ko. Kaya naman sa takot ko ay dali-dali ko nang kinuha ang mga sinampay ng asawa ko. Pahina na rin ang pahina ang mga tunog na naririnig ko.
na para bang bumubulong na lang ito sa tenga ko. Lintik na yan. Mukhang nakita ako ng aswang na yon na. Bulalas ko sa sarili ko noon. Walang ano-ano nang makuha ko na lahat ay kumaripas na ako ng takbo. Pabalik sa unit namin ng asawa ko. Doble-dobling kaba ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. At talagang nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Nagtataka pa ang asawa ko kung bakit pawis na pawis akong humahangos. Sinabi ko naman sa asawa ko ang lahat ng nakita ko at maging siya ay natakot din. Subalit napagpasya na lang naming sarilihin na lang ang nakikita ko. At hindi na ipagsabi pa sa iba na talagang aswang ang nakatira sa likurang bahagi ng apartment na inupahan namin. Lumipas ang mga araw at buwan. Naging maayos naman ang paninirahan namin. At ang nasabing aswang ay hindi naman nang didisturbo sa amin. Pero gaya ng dati ay ganoon pa rin. Hindi pa rin maiiwas ang makakaamoy ka ng mabaho. Magpasa hanggang ngayon po ay dito pa rin kami nakatira. Subalit ang matanda ay hindi ko na masyadong napansin pa. Wala na rin kasi kaming pakialam sa kanya. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito, Sir Caspar. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Ben ng Caloocan.